Magandang holiday, Wasakan Wednesday. Good morning, Ricky Girl. Good morning, Patsy. It's a casual Wednesday dahil it's a holiday. Holiday nga pala. Oo, walang traffic kanina. Nagulat nga ako, Nagulat rin napakaaga ako. ko tuloy dito. Correct, pareho tayo. Diba? Parang 15 minutes, less than 20 minutes, nandito na ako. Diba? Grabe nga. Ang sarap. Kaya pala kagabi, Pati, Ano? napakatindi ng traffic. Ah, talaga? Hindi, nagsimula siya hapon pa lang. Oo. Hapon pa lang, sobrang traffic na. Galing kasi ako ng Okura sa Pasay. Oo, layo. Ang layo, di ba? Nagulat ako, talaga wala nang uwian. Wala nang uwian. Oo. Bumper to bumper. Bumper to bumper. Oh. Sabi ko nga, bakit pa biglang ulit ng traffic? Ayun, kasi siguro bumaba yung presyo presyo ng ng gasolina. oo. Tapos holiday pa, baka may Correct. mga maagang umalis. Nandun ako kasi, batiin ko lang, si sige. Marga Tupaz. Marga Tupaz. Sige, kaya mo yan. Modern Parenting Philippines. Ayan, kasi kahapon, ito May 27 ngayon, ano? Oo. Humabol kami ng Mother's Day celebration. Kasi patapos na sa Sunday ang Mayo, di ba? So, gaya nga ng binanggit namin ni Ricky Girl, today is a holiday dahil nga yan sa ilalim po ng Proclamation number 1264. One more time. Proclamation Kaya mo yan, number kaya mo 1264. Kinilala po ng pamahalaan ang rekomendasyon po ng National Commission on Muslim. So ito po ang Idil Adha. Idil Adha. Ang reason why we are celebration. Celebration siya. Kasi parang New Year for the nila. Muslims. Oo. So ayan, walang pasok po today. Kaya po sa mga kawani ng gobyerno, wala, nakaano na rin ako. May capital, Susie! Holiday rin ang aking utak. Sana Sige, all. ikaw na lang. Sana all! Pero dito ako nagigising. Bakit? Yung ating jokes of the day. Ay, Umpisahan yan, natin yung mga yan. jokes of the day para magising yung mga nakikinig at saka mga nanonood po sa atin para masimulan nila yung kanilang araw na nakangiti. Kung para kayong ako na mababaw ang inyong kaligayahan, umpisa natin sa halakhak. Halakak na at balita ako. Madaming nag-aabang na ng ating jokes for Lalo the day. na yung aking mga senior citizen ng mga kaklase. Naku, bagong-bago for sure ang kanilang mga ambag na joke. Nakaka-relate sila. Di ba? Sige. Ito, may kwento ko sa iyo, Ricky. Anong kwento mo, Tingnan natin Pati? kung gaano kagaling ka. Okay, you try to solve this. May mag-asawang Kuba. Kuba? Okay, Kuba. Mag-asawa ha. May dalawa silang anak. Isang lalaki. Aga-aga para mag-isip. Kaya nga, mag-isip ka. Yung dalawang anak nila, isang babae at isang lalaki. Parehong Kuba. Okay. Yung nag-asawa yung lalaki at nagkaanak na 4 na puro Kuba. Grabe naman yan. Teka lang. May mag-asawang Kuba. May anak silang dalawa. Pareho rin Kuba. So, 4 na silang Kuba. Isang lalaki, yung anak nila, isang lalaking Kuba, isang babaeng Kuba. Yung lalaki, nag-asawa. The son. The son. Nagkaroon sila ng 4 na anak na puro Kuba. So, 8 na silang Kuba ngayon. Okay. So, nung nag-asawa yung anak nilang babae, nagkaanak siya. Pero hindi Kuba. Bakit? Okay, bakit? Sige, isipin mo yan. Teka lang, Diba, nagma-mathematics form ako. Kala ko mathematical question ito. Bakit siya hindi Kuba? Kasi yung surname na pangasawa niya ay Reyes. Ay, hindi mo na-gets. Nagets ko. Kaya, Akala mo not sila in ganun. fairness! Akala ni Ricky talaga. Nagkukwenta na ako di ba? Hindi. In Apelido fairness, pala nila. maganda yan. Kuba. Di ba nakakatawa? In fairness, kaninong joke yan? For sure, hindi yan Sino Nag-ambag. nag-ambag niyan? Sino nagbigay? Ang galing. Bigyan natin yan yan, ng isang star. Di ba pag nasa eskwela Diba? dito, Oo, pero diba? yung mga mayayabag dito para talaga habang naglalakad sa eskwela, may star dito. I'm sure puro ka star dito dati. Sa teacher ko, sabi ko, teacher, ayoko dito. Gusto ko dito. Para pa maglalakad ka, proud na proud ka na may star. Kasi can imagine yung uniform mo sa St. Paul dati. Hindi, tsaka yung worst part doon. Di ba dati, wala pa naman yung mga stampa. Di ba? Talagang dinodrawing. Yung panahon ko, dinodrawing. Permanent marker. Ay, ka na ipinikmata ko makamatanggal. Permanent marker.
Okay, can you beat my joke? Proud na proud si Tita Julie Yapdasa dyan. Nako, minsan-minsan lang yun, kaya pina-permanent marker ko para walang burahan. Tsaka grade 1 lang yata ako noon. Ito na naman, umiinit na naman dito sa studio, ha? Ayan. Okay, can you beat my joke? Okay, ito. Sa akin, usapang hayop. Hayop! Hayop. Marami yan! Hayop ka talaga! Hayop talaga itong mga... Ito. Okay, sige. Mahilig ka ba sa hayop? Depends. Well, tayo, hayop ng ganda. Hindi po joke yan. Okay. Kala ko joke yun eh. O sige, okay. Ito. Ano yung hayop joke mo? Anong tawag sa maliit na aso? Ano? Papi. Papi! Oh, Papi. cute! Papi. Hindi? Kapiraso. Kapira aso. Okay, sige. Ito. Ito, baga, ganyan. Ay, di ba? Pwede na rin. Sakto lang. Oo. Teka na, may Oo. masasaktan dyan. May nag-ambag, kaharap natin. Okay, so maliit Ito. na aso, kapiraso. Okay. Paano naman ang maliit na pusa? Kitty! Kitty! Katawa ka ha, joke mo to. Kitty! Ano? Adi, katiting. Katiti. Kapiraso, katiti. Okay. Ito. Oh. Anong tawag sa maliit na kambing? Ano, goatee. Goatee! Edi, kapirang goat. Tayo lang na naman tumawa sa joke na. Hoy, Joy, may tumawa ka, joke Sa mo mga yan, nanonood, kaninong joke ang mas nakakatawa? Yung sa akin o kay Ricky? Sa'yo, Palakpakan, kay Ricky. O sa akin. Okay, sa mga nanonood sa atin sa Facebook o sa YouTube, sa kanilang cellphone, sa kanilang laptop, it's a beautiful Wednesday morning dahil holiday. At sa mga nakikinig po sa atin sa Radyo Agila 1062, Wasakan Wednesday. Wasak na wasak. Kanina papunta dito, syempre nakikinig ako sa radyo. Pero sa radyo sa Eagle FM. Eagle Kasi FM. di ba sila yung Wasakan Oo. Wednesday. Sino ba yung DJ na pag alas 6? Kinakwento niya, hindi daw siya nakaligo. Parang TMI. Oo, kasi... Bakit? kasi daw, dapat alas 4 daw siya magigising. Pero, sino? Si DJ, si John Lennon. Lemon. John So, Lemon, linagay daw niya yung alarm niya alas 4 ng umaga. Eh, di daw niya na-snooze. Pagising daw niya, alas 5 na. Ay, di, sabi niya, nagmadali na daw siya. Malilate daw siya. Kasi nga, 6 o'clock, I guess, yung board niya dito. So, hindi daw siya nakapaligo. Nag-toothbrush na lang daw siya. Hoy, holiday ngayon, in fairness, nag-toothbrush. Oo, buti na lang nakapag-toothbrush. Kaya sabi Diba? nga niya, buti nakapaligo yung ngipin ko. Yung ngipin. At least. At saka si John, ano pa yung galing pa John ng Cavite? Lemon. Kaya pala, siguro nagmamadali Kaya siya. siguro talagang tuwang-tuwa siya nung na-realize niya na walang traffic ngayon dahil holiday. Yun. Okay, di ba? Ang dami naming pangpatawa na sa inyo. Ito diba? naman, maano naman kayo dito, mapaproud. Kaya ito po ang ating super panalo news. Isa na namang Pinoy. Isang Pinoy cadet ang officially na po nakagraduate sa napaka-prestigyosong, very prestigious military academy. Walang iba kundi ang United States Military Academy sa West Point. Wow, West Point. West Point. Alam mo yung mga kilala ko nag-West Point, sina the late Roy Goles. Roy Goles. Si FBR din yata, no? FBR ba? West Point rin ba? Fidel Ramos rin, Ramos, di ba? oo. Tingnan mo, mga batikan Grabe, na mga, ang galing. mga sundalo. Siya po Grabe. ay si Cadet First Class Renzo Hamir Almodovar. Mula po siya sa General Trias, Cavite. At syempre, miyembro siya ng PMA, ng Philippine Military Academies, si Club Laya, Class of 2025. At nagtapos po siya ng Bachelor of Science in International Affairs with focus on strategic studies. Matapos po ang 4 years po na intense military training sa Amerika, dyan nga sa West Point. At hindi lang basta graduate yan, binigyan din siya ng iba't ibang parangal tulad ng German Armed Forces Proficiency Badge Gold, Aba. Norwegian Foot March Badge Wow, Silver, grabe. Germany, Norway, Oo. at Dean's List siya. Grabe. Dean's Lister siya mula nga sa US Military Academy Recondo qualification. So pagkatapos daw ng kanyang training sa West Point, target naman diyang sumabak sa Scout Ranger. Grabe, ang hirap mag-scout ranger, Kaya nga, ha? Special Forces. Wow. At itong pinakamahirap, Oo. Military Intelligence. Wow. Nako, ang galing
galing ha. So, saludo po kami sa iyo, Cadet First Class Renzo Hamir Galing. Almodovar. Kaya Ang gwapo pa, o, tingnan mo. nga. oh. Tsaka I'm sure matikas yan, ano? Matikas, ang tino mo. Oo. Oh. Tsaka pati tatay pala niya, sundalo. Ganun ba? No? Eh, kanina nakita ko yung parang family picture. Balikan nga natin yung family picture niya. Wow, ang Kasama niya yung parents niya na I'm sure nag-attend sa Nakakatuwa naman graduate. yan. Alam mo yung mga ganyan talaga, nagiging proud ka bilang magulang. Mas happy ka. Ayan di ba? Yung daddy niya, talaga naman. oh. Kinikilabutan hanggang binti ko dahil Nako. nakaka-proud. Nakaka-proud. You know, talaga Oo. if you have a son or a daughter, di ba, Tama. na nakapagtapos ng mga ganyan, di ba, Oo. gold medalist, Tama. honors, nako, Oo. talagang Tapos, it's worth it. Parang namana pa niya yung Namana hilig ng niya. tatay niya. Oo. Kaya siguro Oo, yung sinundan niya yung passion yapak niya, no? ng kanyang tatay. Ibig sabihin talaga inspirational yung tatay Tatay niya. So niya. flex din sa akin yun na Oo, magulang na, oo, okay din pala akong ehemplo Di ba sa yung anak tatay ko. rin, tsaka tumayo sila, no? Hindi sila kuba. Oo, hindi parang Nakakainis! Okay, can you beat my super panalo story? Eto naman, Patpi. Oh, what? Ready na ba ang lahat maging certified backyard farmers? O, kung Maging hindi- magsasaka. Kung hindi mo kaya nga maging sundalo, ito magaling din to ha. Oh, Farmers sige. po ang bumubuhay Correct. sa Lahat ng atin. kinakain natin. Kung hindi nyo naman kayo sumabak at puro ginagawa ng magigiting natin mga magsasaka, mag-backyard po tayo dahil ito kasi may panawagan. Si dating Senadora Cynthia Villar. sa Cynthia? si Auntie Cynthia. Si Cynthia? Cynthia pala. Cynthia Villar sa mga mamamayan na magtanim kahit na rural or urban area man tayo nakatira. Kaya kahit sa kondo ka daw. Correct. Sa ngayon, Oo. tuloy-tuloy ang pamimigay ng dating senadora ng libreng organic fertilizer and vegetable seeds sa iba't ibang komunidad. Goal daw nito, mahikayat po ang mas maraming Pinoy na magtanim kahit maliit lang ang bakuran, nasa kondo o Correct. naka-excuse. Yes, meron akong mga tanim. O kahit balcony gardening lang. Oo. Sa ganitong paraan, mas makakatipid po kahit paano sa gastusin dahil may sarili ng gulay na aanihin. Alam mo yung meron nga ako, di ba, parang I have a pocket terrace na. So my maid, siya sa green thumb eh. Oo. So yung mga pinaplant niya, nakakatawa. Sili, onion Pero- leeks. Pero yung sili, di ba kinakain ng ibon? Doon ako Parang hindi. naiinis. Yung sa Parang amin hindi naman. kinakain. Yes, yung mga madadali lang itanim. Oo, para oo. kasi nga, kapiranggot lang, puro sa paso-paso lang eh. So ayun lang ha, sili. Di ba minsan umakit yung sili, 1,200 kada Oo, kilo. di nakatipid ka na Oo, di nun, nakatipid. Tapos yung onion leeks, ang dali-dali Oo, ang sarap pang... nun. Oo, di Pwede ba? mong gamitin sa lahat ng Sa luto, lahat, sa no? mga sarsa, Oo, di ba? Sa mga salad, sa Oo. pagluto. Di ba? Di ba? So, ayun, yung mga madadaling itanim, Tama. yun ang tinatanim namin sa condo namin kasi nga para hindi siya hassle. Oo, tsaka hindi mag-take up ng Low malaking maintenance, space. correct. Diba? Ano ba yung Oo. mga low maintenance sa Ayun mga na nga. halaman? Halimbawa, pag Ano, gulay. meron akong kaya mo sabila. yan. Sabila. Aloe vera. Aloe vera. Oo, Ang dami ko sabila nun, dalawa o talaga. tatlo. Kasi tuwing, di ba, every 2 weeks ako nagpapakulay ng buhok. So pag linalagyan nga ng treatment, after that, Makati eh. So, syempre, di ba, syempre, Oo, the medicine, syempre, di ba? So, the one who does my hair, talagang kumukuha ng sabila, yun ang kinukuskus niya Ay, ang galing, to ha? soothe. Tapos sabi nga nila, kaya siguro makapal rin yung buhok ko. Ayun na nga, kaya pala sasabihin ko, ayun siguro yung sekreto, lagi kong binabati buhok mo, di ba? Ang Oo, ganda. kasi nga nagsasabila ako, tuwing nagpapakulay ako ng buhok, nagsasabila ako. Oo, yun. So, yun ang mga madadaling mga tumubo. No, ayun ba, Oo. meron akong ambag dyan, oregano. Oregano? Alam ba, oregano, stem Oo. cutting lang yan. Oo. Kumuha ka lang, magputol ka ng konti, tapos itanim-tanim mo, tutubo na agad yan. Ako alam ko yung ang tawag nito, yung tinan mo, nahulog na. Ay, pakitawag nga. Kanina ko pa napapansin, enjoy me naman, di naman completely na ako hulog. Ayan. Ay, wala, nahulog na yung aking Kasi nakita ko mata. kanina, tawa ng tawa si Patty sa sarili yung joke. Iyak na siya ng iyak. Ayan. Okay. So anyway. Ito ang aking story. So kung ikaw, tapos na yung story mo? Ay, isa ako iba to. samantala. Hindi, tapos na. Tapos na, ano ba yung story mo? Anong story ko yung tanim ni Cynthia? Kay Cynthia. Okay, ito. Balik tayo sa mga hayop. Hayop talaga. May mahigit na 30 Siberian tiger. Uy, from Siberia, dapat sa malalamig lang ito. Na Siberian cubs, 'di ba? Mga katiting. cute. Mga katiting. Ito yung mga Ang cute, katiting. ang katiting Mga pala.
Katiting, ang ipinanak po sa isang Siberian Tiger Park sa Hainan, sa China po yan. At sobrang tuwa po ng mga netizens at kasi napaka-cute nitong mga Ang cute Siberian na. Katama ka, Cubs. Katiting. Uy, you're so witty this O, di ba? morning, Nagko-connect natin. Ah. Masayang binahagi po ng park management ang successful breeding project nila para mapangalagaan ang Siberian tiger na kabilang na po sa mga endangered species. Pero hindi biro ang pag-aalaga po sa mga baby tigers dahil kailangan silang pakainin kada 4 hanggang 6 na oras. Ang takaw nga Abang nila. takaw. Oo. Grabe. Ano kaya pinapakain sa kanila? Siguro daga. raw meat. Raw Daga. meat yan. Usually, di ba? Oo, Tama daga. ba? Yung mga Parang buhay hindi na naman. Kasi yung ahas, di ba, pinapakain dyan yung mga Baka, oo, pero baka ito siguro beef, siguro raw beef, mga ganyan. Hindi buhay. Hindi buhay, Okay, okay. oo. So, kailangan bantayan rin sila ng mabuti, siguro doing healthy daw yung kanilang paglaki. Oo. At ayon sa park, sabi nila, tuwing April daw hanggang June, ang breeding season ng Siberian Tigers. Kaya expected daw nila na mas marami pang mga cubs ang pwedeng isilang this season. How cute, no? Tapos pag lumaki yan, ang laki-laki nila. Oo. They really grow big, eh. Alam ba, pangarap ko yun dati, Oo, magkaroon ng mga alagang Siberian tiger. Cubs. Pero kailangan talaga na sa malamig na lugar yan kasi ang kapal ata ng kanilang buhok. Buhok, di ba? oo, kasi Siberia galing originally, galing, ano? So kailangan, kumbaga cool climate or yun na nga, di ba, naka-air condition. Naalala ko yun, nakita ko yun dati Oo. sa Las Vegas. Sino ba Ay, yun? yung magician. Yung Oo, magician, yan, di yan, ba? oo. Yun, doon ko nakita yan. Kinain siya ng ano niya, alaga niyang pet, di ba? Kaya siya namatay. Namatay ba? Oo, namatay siya kasi inattack siya nung tiger na yon. At saka yung tiger na yun, yung puti pa. Oo. Very rare, di ba? Diba? Yung puti, tapos black yung stripes niya. Akalain mo, di ba? Para siyang kinagat siya. kinagat O, siya. kaya dapat mag-uingat pa rin Oo. tayo. So, ang aking, syempre tip, huwag kayong mag-aalaga ng tiger. Eh, sabi ko pa nga lang, pangarap ko mag-alaga ng tiger. Oh, siguro pag katiting ka na lang, Katiting na lang, tapos i-donate lang natin Yes, sa zoo. sa zoo. Ay, at ano pala yung hayop na walang pakialam sa mundo? Ano? Lion? Ang corny. Ay, nakakatawa siya, lion. Alam mo, wala ka talagang timing eh. Kasi tapos na, dapat sinama mo na yun dun sa mga animals Sabi ko kanina. naman, gusto ko isama. Sabi niya, next time na ulit. O, bakit mo pa sinama Kasi ngayon? tiger and lion, di ba best friends sila? O, sige na nga. Okay. O, sige. O, Joey, sige. dahil dyan may pandesal ka, wala silang lahat. Okay, ito game, naman, game. Patty. Okay, can you beat my panalo story? Patunay na raw, hindi lang tao ang tunay na scene Oo. stealer sa pelikula. Bakit kanyo? Ang isa pong rescue dog kasi na si Yuri ang naging certified star matapos masungkit ang prestigious Palm Dog Awards sa Cannes Film Festival. Yes, may award show talaga para sa mga dog actors. Nakuha po ni Yuri ang award dahil sa kanyang standout performance sa Chilean drama na La Pera, kung saan ipinakita ang touching story ng isang babae na nag-ampon sa tuta. At hindi biro ang laban dahil tinalo ni Yuri ang 6 pang dog contenders para maiuwi ang award. Ang Palm Dog Award ay unofficial pero super iconic na recognition para sa best canine performances sa Cannes. And fun fact, ang previous winner po nito ay si Messi, yung si sikat na Messi, yung border po. collie. Oo, mula sa pelikulang Anatomy of a Fall. Oh, mga aso, no? Kailangan meron na rin silang award. Di ba? Oo, awarded yan. Best Actor Award, Best Oo. Dog Actor Award Di goes ba? to. Oo. Ang alam ko din, nanalo din dati, yung, alam ba yung napanood mo yung napakapangit na aso? Pug? Sa isang superhero movie. Si Deadpool. Ah. Deadpool ba yun? Tama, Hindi ko na maalala. Oo, tapos may napakapangit na aso Nanalo doon. rin Oo, siya. pero panalo siya doon. O sige, Oo, okay. yan Miss na. Weather Girl, Oo. ibalita mo sa atin anong status ng ating panahon ngayong Holiday Wednesday. Holiday. Ayan, Oo. medyo magka-holiday break tayo sa super tinding init po. Dahil nga naging ganap na nga na tropical depression and low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa ulat ng Pag-asa, huling namataan ito sa layong humigit kumulang 1,230 kilometers sa hilagang-silangang bahagi ng Mindanao. At taglay nito, lakas ng hangin, aabot sa 55 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, halos hindi pa ito gumagalaw sa kasalukuyan. Posible umunang pumasok ang tropical depression sa PAR sa Huwebes ng hapon o gabi at lalo pang lalakas at posibleng maging ganap na bagyo pagsapit ng Sabado habang nasa bahagi ng Philippine Sea. Dagdag pa po ng Pag-asa, maliit ang posibilidad na maglandfall ito sa bansa, ngunit inaasahang daraan ito malapit sa extreme northern Luzon kung saan pwede itong magdulot ng pagtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar.
Samantala, inaasahan ding palalakasin ng tropical cyclone ang southwest monsoon o habagat pagsapit ng Sabado na pwede magdulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon pa po sa Pag-asa, pwede itong magsilbing hudyat ng pagsisimula na ng southwest monsoon, indikasyon ng nalalapit na pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Samantala, mararanasan ngayong araw ang maximum temperature na abot sa 35.5 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. Asahan namang lulubog ang araw 6:20 ng gabi. At kahit may nararanasan tayong pag-ulan, papalo sa ilang lugar ang Danger Level Heat Index ngayong araw. Pinakamataas sa Sangley Point, Cavite City, Cavite na aabot sa 46 degrees Celsius. Sa ilalim nito, ang danger level, pwede pong maranasan ng heat cramps and heat exhaustion na pwede humantong sa heat stroke sa patuloy po na pagkababad sa init. Kahapon nakaranas ang 3 lugar sa bansa ng 47 degrees Celsius danger level heat index. Ito ang Dagupan City sa Pangasinan, Tuguegarao City sa Cagayan, at Sangley Point sa Cavite City. Sa Quezon City, ay nakaranas din po tayo ng 43 degrees Celsius. Kaya paalala ng Pag-asa, uminom ng tubig at magdala ng parangga laban sa araw. Nako, sana patuloy ng yung bumaba na yung temperatura para lumamig-lamig ng konti. Grabe talaga. Hindi ka talaga, yung gagalaw ka lang, talagang pinapawisan. Maski na hindi ka gumagalaw, pumapatak talaga yung pawis mo. O baka din lumamig din ang ulo ng mga senador natin. Oo nga, correct, diba? correct. Basta tandaan mo, Patria, mahal kita. Nako, basta padalan mo ako ng suman at ng Maha Blanca. Wag ka lang mag-walkout sa akin. Oo nga. Okay, ito po, ang bako, mahina na naman po ang ating piso kontra dolyar. Batay po sa huling post ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 61 pesos and 56 centavos. May paghina po ng 10 sentimos, 10 centavos po, kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa halagang 61 pesos and 46 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara sa iba pang currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 71 pesos 52 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 84 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 37 centavos. Ricky girl, Yes, maski Papi. na it's a holiday, grabe, tatlong issues pa rin ang ating talangkayan. Tayo. Siksik na siksik. Oo, yan ako. Ito na. Binalita nga po natin na may bago na tayong DOLE Secretary dahil nahalal po bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga isyong tinutugunan ng DOLE katulad po ng contractualization, magpapataas ng sweldo, deployment at iba pa. Ano kaya ang kanyang plano sa tungkulin at ano ang mga aksyon na gagawin nito sa mga problema na kinakaharap ng mga mamamayan? Alamin po natin ngayong umaga dahil makakausap po natin mismo ang bagong halal na Secretary ng Department of Labor and Employment. Walang iba po, kundi ang dating senador at ngayon po ay kalihim nga Secretary Francis Tolentino. Si Tol. Naku, Tol. sanay na akong tinatawag siya si Senator Tol. Ngayon, Sec Tol na. Dati Sentol. Oo, Sentol. Ngayon, Sec Tol na. Okay, nako, congratulations ba ang sasabihin natin Ayun na kay nga, Sec Tol? Or nako, parang good luck. Good luck, best wishes. Best wishes. O, yan ang issue number 1. Issue number 2 naman po natin sa trahedyang nangyari po sa gumuong gusali nga dyan sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. 4 na po, kumpirmadong patay, habang 17 pa rin ang hinahanap ng otoridad. Pero parang kagabi, search and retrieval na. Oo, parang at 7 p.m. I think last night, they already called it off. Yeah. So, ngunit sa kabila po ng search and rescue, ayan, hininto na nga ang paghahanap sa mga posibleng natrap sa naturang gusali. Ano nga ba ang latest update? Ano ba ang posibleng kaso ipapataw sa mga mananagot sa insidente? So, ano ito in connection with Senator Francis, Secretary Francis, kasi he was there sa site kahapon. Tapos may mga nakita nga siya mga parang lapses. So, pati yung regional director ng DOLE, sinuspend niya 1 month. Wow. Pending investigation si Director Pandillo. So, ayun we'll find out ito kay Secretary Francis kung ano yung mga hinaharap niya mga hamon, anong plano ngayon dahil nga dyan sa trahedya nangyayari sa Angeles, ito, hihingi tayo ng update. Diba? So, makausap po natin ngayong umaga ang City Public Information Officer ng Angeles City, si Jay Pelayo. Yan po ang ating second issue. Samantala naman, isang malubha at nakamamatay po na sakit ng Ebola na dulot ng Ebola virus. Iniulat ng World Health Organization na umabot na sa 220 ang nakita ng suspected deaths dahil sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. Bakit nga ba nakamamatay ito?
Ano ang pinagmumulan nito? May vaccine na nga ba para rito? Paano po natin ito maiwasan? Napakaraming katanungan. At dahil Wellness Wednesday po natin ngayon, pag-usapan natin ito kasama si Dr. Rodjen Solante, Infectious Diseases Specialist, Head of the Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital. Ayan, so tatlong issues, all very interesting. Kaya samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Alas 8:30 in punto. At alam nyo ba na sa dami ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may eye bearing na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-eye bearing na araw-araw. At ang oras muli, alas 8:30 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang bagong ka-appoint lang po, fresh na fresh, si former Senator, now Secretary Francis Tolentino po mula po sa Department of Labor and Employment o DOLE. Magandang umaga po, Sec, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Sectol. Ay, magandang umaga po, Ma'am Pat. Magandang umaga sa inyong mga tiga-subaybay at binabati po natin ang ating mga kapatid na Muslim sa mahalagang araw na ito. Nako, oo, Sec, mabuti na lang po, maski na holiday, inunlakan niyo po kami dahil nga we wanted to congratulate. Papasok po ako. Papasok ka? Nako, talaga Walang si holiday. Walang holiday, walang Tuloy po ako holiday. ngayon sa Saan po? Tuloy po ako ngayon doon sa Gumuhong Gusali, sa Amulay. Sakto. Pupunta pa rin ulit kayo kasi kahapon napanood ko po kayo sa news, nandun na po kayo, so babalik po ulit kayo sa site? Opo, kasi nagtalaga tayo ng bagong regional director, yung acting ng DOLE. Oo. Kasi alam niyo naman, nasuspende natin kahapon Correct. yung DOLE regional director dahil sa siya yung nag-lead ng work stoppage. Opo. Pinatigil na po yun yung building yung construction tapos tinuloy. Oo. Ayun, nangyari nga ito na may mga nasawi. Oo. Okay, so Sec Francis, sige, unsahin po natin, no? Ito po, no, ito yung talagang bumulaga sa inyo, ka-appoint pa lang po sa inyo, nagkaroon po ng trahedya po kaagad, at madali po kayo nagpunta sa site kahapon, sinuspendyo nga po si Director Panlilio, pending investigation. So, when you visited the site, and then sa inyong pag-uusap sa mga tauhan, ano po ang mga nakikita nyo pong mga dapat ireforma, ang mga hamon na hinaharap nyo po bilang bago nga talagang secretary po ng DOLE? Alam niyo po, napakarami, kaliwat kanan to nakikita kong construction din natin. Oo. Hindi lang construction, yung mga stab side to ng DOLE. Ang ibig sabihin po nito, pag yung may mga establishments o may construction, may karapatan na po yung parami yung karapatan ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa safety. Halimbawa po, pag ang trabahador mo 1 hanggang 9, dapat may first aid kit. Oo. Pag ang empleyado mo 10 hanggang 50, dapat may treatment room na. Oo. Ito nangyari dito, hindi nga mabilang kung ilan daw yung nagtatrabaho. At saka yung sinasabi ko, kung talagang nasunod yung work stoppage, na-establish kagad na hindi dapat tumira doon sa site. loob ng construction site, yung mga workers yung naghuhuan. Dapat may separate barrack sa labas. Opo. Yung nasa barracks, yung nabuhay. Oo. So, napakaraming, pag ang empleyado mo, 100 hanggang 500, dapat meron ng 1 clinic, 2 beds. Mga ganyan, marami ho yan Oo, at least first aid. Bubungkalin ko nga ho lahat yan. At hindi lang naman po siguro dyan. Marami ho, hindi lang sa construction, kung hindi sa mga actual establishments na nag-ooperate na ngayon. Kasi follow up ka lang po yan, Sec, no? Kasi nabasa ko po na yun na nga, ang DOLE po, ang nag-i-issue lang ng permit, pero yung inspection po daw ay sa city government. Ano ba, gray area po ba? Paano yung delineation? Ang DOLE po ang nag-i-inspect, pero pag chartered city, ay nakaka-inspect din sila, pero in coordination with DOLE. Magkaiba po yung standards ng National Building Code. Opo. Ito po yung pag ginagawa kung tama po itong sumusunod sa National Building Code. Yun naman po sa pag-distribute ng mga materials, DTI naman po yan. Opo. Yung standards, kung tama po yung steel bars, kung Correct. hindi malambot, kung sila po yun. Pero yung sa work conditions,
kondisyon sa loob ng establishment, construction man o nag-ooperate na, Oo. dole po yun. Ah. So, may mga pamantayan po dyan kahit sa food service establishments, Oo. sa mga hotel, lalong-lalo na ito na high risk Oo. na construction site pa. So, may mga panuntunan po dyan. Malapit po kung saan kayo nandoon ngayon, malapit po dyan yung opisina nung Occupational Safety and Hazards Oo. Office ng DOLE. Nandiyan po sa may North, malapit North po sa Avenue? North EDSA. Okay po. Opo, Sige po. nandyan lang po yan. Okay. Okay. Good morning po, Sectol. Ricky Mathay po ito. Opo. Kasama po ni Hi, good morning, Patty. ma'am. Makikibalita na rin po kami sa inyo, Sec, kasi mamaya po makakapanayan po natin naman si Jay Pelayo. Siya po yung head ng Angeles City Public Information Office para po sa update po Opo. dyan sa Angeles. Pero sa pananaw po ng DOLE, I know kakapasok nyo lang kumbaga sa DOLE, no? Pero sa inyong, Wala base pa po sa ako inyong sa initial account. assessment, sir? Montek pa nga ako maligaw kahapon kung saan yung DOLE. Naku, sa susunod po, balik na rin yung inyong t-shirt para hindi kayo maligaw. Hindi ba wala? Wala pa nga pala akong aircon pala doon. Saan po? Sa Naka-electric opisina? fan kami doon sa Office of the Secretary. Kaya siguro ngayon, ayusin naman nila magka-aircon. Oh my, ang init pa ngayon. Oo. Mismong working conditions para sa mismong opisina nyo, kailangan nyo munang ayusin. May aircon po, nasira daw, nasira. Okay, oo. Okay. Yun na nga po, bukod po doon sa mga problema nga natin sa mismong opisina, ito po, gusto ko lang po sana namin makibalita. Gusto lang po namin makibalita sa inyo kung ano po sa base sa initial na assessment po ng DOLE, yung nakita nyo nga po mga problema na dito sa gumuho po na palapag ng building dito sa Angeles. Based on your initial assessment, sir. Pakiulit po. Kasi po mamaya po makakausap. Yes, sir. Kung ano ang nakita. Yes, sir. Based on the initial assessment siguro, of ang DOLE. pinag-uusapan na natin dito, mga structural defects, engineering na po yan. So, Apo. ako po doon sa health and safety standards, Yes, sir. Yun po yung tinututukan ng DOLE. So, alam niyo itong may-ari ng building, ngayon lang ito lumabas eh. Ang sabi sa akin ng mga tiga-DOLE sa region, matagal na po nilang hinahanap yung foreigner pa ata eh. Ngayon lang ito nagpakita nung may nangyari na. At nagulanta nga at pala yung taktok-tok ng building ay sa halip na, kasi alam niyo pataas ang building. Oo nga daw. Dapat pagaan ng pagaan. Ito Oo. naglagay pa ata ng swimming pool sa rooftop. So talaga mabigat na yon. Mabigat. Ang tansya ko rito noong na-issuehan ng work stoppage at compliance naman, baka yung mababang palapag pa, baka 4 na palapag pa kasi October 2025 pa ho yun eh. Ngayon ay Mayo, mag-June na nga. So mataas na. Kaya ang reform po dito na nakikita ko kagad, immediately mag-issue ako ng order na yung pag nagkaroon ng work stoppage order at na-lift, dapat continuous po yung monitoring. Hindi po minsan lang na nag-comply na. Kasi 100,000 per day po ang violation nun. Wow. Oo, So 1,000? sakaling talagang ipatutupad yon, daily po yon hanggat hindi nakaka-comply. Ito kahit ganun kalaki ang magiging violation noon, may mga nasawi naman, mas mabigat po yon. Okay. So napakarami pong reformang gagawin dito, yung inspectorate teams ng DOLE siguro dapat ma-strengthen. Yeah. Kasi 24/7 pwedeng pasukin ng DOLE any establishment Yeah. Okay. to So, check on the working conditions. okay, Sec, no? Any establishment, Okay. kahit hotel, restaurant, Yeah. pwedeng pasukin. Okay. Basta may Editorial nagtatrabaho, power no? po ang DOLE. Ganun ka-powerful ang Opo. DOLE. Pero Sectol, ito nga, kung hindi po ito nangyari, no, ano yung mga pinakamalaking hamon? Kasi po talagang lagi po napipintasan, naawa po talaga marami, no, ang naawa po sa mga sa kawang manggagawa dahil nga aside from mababa daw yung sahod, yung contractualization, unahin po natin yung Opo, contractualization. Oo, kasi po, sabi nga nila, ang gobyerno, ang pinakamalaking employer ng mga contractuals. So, kayo po, sa inyong pamumuno, ano po ang nakikita nyo pong magiging solusyon po dito pagdating po sa contractualization? Ako, dati kasi senador ako, yung kaming gumagawa ng batas. Ngayon, ako naman yung magpapatupad. Tupad, correct. So, nakabago tayo sa mga existing laws. Yun po yung papatupad natin. Meron po tayong Administrative Order 174 na yung 555 scheme ay dapat talagang Correct.
mabawasan yon. Oo. At yung paggamit ng labor only contracting na nakaka-abuse ay dapat talagang masupil yon. So sa akin po ngayon, napakarami nga ito kahapon, na maiba ko ng konti kahapon, meron pang magkakaroon sana ng isang strike sa isang, hindi ko nababanggitin, malayong lalawigan na makakasira din. Oo. So yun yung mga sumalubong sa akin kahapon. Kaya nga, oo. So hindi naman po natuloy, pero I look forward to The help challenges. alleviate the Oo. existing decent work deficit. Ayun. There's apparently a gap between available jobs that Yeah. provide fair wages, Yeah. security and dignity, and social protection. Yung ano talaga, yung informal sector natin at yung formal, magkaiba yun eh. Oo. Yun naman, hindi mo naman maalis yung pangkasalukuyang gawain sa informal, yung walang SSS, walang PhilHealth. Oo. Dahil yung nagpopondo noon, yung kapital noon, 3-4 lang empleyado sa malalayong barangay, yun lang yung kaya nila. MSME. Pag sinamahan naman yun ng corresponding premium ng employer, baka magsara na yun. Oo. So lahat po yan balansyado. So there has to be a bridge. There has to be a bridge that would eventually connect Narrow the sector gap. with the formal sector. Oo, at least narrow the Pangalawa, gap. nakikita ko po hindi ko nasaklaw lahat ito. Oh. Yung existing education to employment pipeline. Okay. May gap talaga yon. Ang nangyayari po ngayon, train tayo, pasok, graduation, pasok ka na uli. Oo. But we're not preparing the jobs for the future. We're preparing for the jobs of yesterday. Okay. So, hindi ka agad, pero hindi ko saklaw yan. Oo, education ibang po mga yan. ahensya na yan, iba na yan. Yun yung mga nakikita kong, yun yung papasok pa tong AI ngayon. Oo. So, may mga plano naman tayo. Hiring, dapat maaga pa lang sa hiring. Sabihin na, magkano ito yung sweldo nun? Sa hiring. Sabihin na, yung hiring evaluation namin ay may AI content. Kasi iba naman yung personal na HR na ini-interview, ina-analyze, qualified ka pa. Pero pag AI na lang yon, iba na yon. Hindi na yon, wala nang puso din yon. So, marami ho tayong gagawin na I hope I can contribute something and perhaps leave Dole in a better place, similar to what I've done when I was mayor of Tagaytay. I left Tagaytay. Kasi 2 years na lang in a better po. situation. Oo, Sec, 2 years na lang. I made some mark in NNDA, making it a very dynamic agency. And the Senate, siguro modesty aside, I left behind some landmark laws, specifically the Philippine Maritime Zones Law, etc. So, yun, di naman po sa pagyayabang na nasa Senado tayo ay maayos naman po sa mga rules natin dahil ako po yung chairman ng Committee on Rules noon. Naku, dami tanong dapat. Kaya nga daming tanong namin eh. Sige pero anuhin natin unahin muna yung Dole. Oo, sige. Oo. Tsaka syempre, naku ngayon, Sec, I'm sure you're pretty excited because dati po, di ba, kayo po yung naging Senate Committee Chairperson po ng Labor, Employment and Human Resources. So ngayon po, kayo na po yung mag-i-implement. So I'm sure po, alam niyo na po yung mga kailangang suliranin at kailangan... Pwede po kayo, ma'am. Choppy daw? Choppy? Kala ko choppy. Narinig na daw siya. Narinig na po, ayan. So I was saying, Sec, na I'm sure po, alam niyo na po yung mga problema po na kailangan natin tugunan dahil nga po hindi na bago sa inyo po ang labor and employment because you headed also a committee before in the Senate overseeing this. Pero po sa datos po na nakita ko naman, maganda po itong programa, hindi siguro alam ng lahat, na meron pong hotline ng Dole, it's called 1349. And nakita ko po na you get 48,000 labor concerns. I think this is per month or on a regular basis. Ano po yung mga usual na mga problemang idinadaing po ng ating mga laborers, ng ating mga workers? And what is your, so far, right now, your big plan I have po? to admit, hindi ko pa ho na uupuan yung detalye niyan. Kasi mag-iikot pa ako sa mga opisina ng Dole. Malalayo kasi, meron sa Quezon City, meron sa Manila. Ito lang main office sa Intramuros. Hiwa-hiwalay pa yung building, meron sa Makati, yung Employees Compensation Commission. So, hindi ko pa natututukan yung mga nilalaman ng hotline na sinasabi mo. Speaking of hotline, siguro i-upgrade ko po yan to include
the workers in the gig economy. Ito po yung nagdi-deliver sa inyo ng kape, hating gabi, na-orderan nyo ng hamburger, kahit bumabagyo. So, may karapatan din po sila. So, gusto kong malaman kung ito yung mga hinahabol ng aso. Nagsimula pa to ng COVID, tuloy-tuloy ngayon. Hindi ko nababanggitin kung anong platform yun. So, gusto kong maging bahagi sila, i-recognize as part not just of the gig economy, mga freelancers, pero Digital bahagi ng ating. economy. Ito yung nagsusustain ngayon ng ating ekonomiya. Umorder ka ng deliver agad yan. Kahit galing ng north to south yun. Ako nga, naka-order ng libro, hindi ko alam. Nanggaling pa ng Pangasinan. Wow. Deliver. Malayo po. So yung mga ganon, I envision that sector to be part of the hotline. Okay. In Pero, the days ahead. ano po yung naging mandato po ng ating Pangulo po sa inyo? Ano po ang marching order niya sa inyo? Na dapat before his term ends, dapat ito yung mga ma-accomplish po natin. Meron ho ba at least ganon? Meron siyang mandato? Yung sa akin, yung uphold the dignity of the working man. Parang ganon. Uphold the So when you dignity. speak of dignity, nandiyan na. Ano yung tamang compensation niya, ano yung tamang benefits, ano yung mga health-related environment na dapat i-maintain. So, halos ganun po. Yung kay Presidente naman, kung ano yung nasa batas. Okay. So ano po, kayo ba, nakikita nyo ba magiging very challenging po yung role ninyo? Marami ho bang kailangan pong ayusin? Problematic ho ba ang DOLE sa inyong palagay? Kasi po, hindi ko kontrolado lahat yung Hindi ko kontrolado yung environment Yung inflation, hindi ko naman kontrolado yun. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi naman po ako yun. Yung kontrolado ko po, yung may mga, yung nasa ambit of jurisdiction ng DOLE, siguro po may mayambag ako doon. Lalong-lalo na sa hanay ng DOLE, ito mga labor arbiters, I hope to improve that segment by professionalizing it, similar to the training of judges. Kasi nagre-render sila ng desisyon. So, yung mga ganun po, kontrolado ko po yun. Pero yung hindi ko na kontrolado, baka yun ang malaking hamon naman. Gaya ng inflation, yung pagtaas ng bilihin, na nakaka-apekto sa sweldo ng manggagawa. Hindi ko na po kontrolado yung presyo ng sayote at ng mga gulay at ng mga isda. Hindi ko rin kontrolado yung presyo ng gasolina. Pero lahat po yun nakaka-apekto sa tinatanggap na sahod ng manggagawa dahil nadidiminis, lumiliit yung purchasing power nila. Ganun din yung presyo ng kuryente, yung binabayaran nila. So, doon po sa kontrolado, gagawin ko po lahat. So sir, Gagawin ko po curious lang po ako sir, kontrolado niyo po ba ang halimbawa ang minimum wage ng mga manggagawa? Ito po ay sangayon sa umiran na batas, bahagi po ang DOLE, pero ito po ay dumadaan sa isang konsultasyon. Tripartite po yan, government, labor, and management. So, may mga pag-aaral po dyan. Mahaba-habang proseso po yan. Kung matatandaan niyo po, nung senador po ako, isa po ako sa nagsulong ng isang pagbibigay ng legislated wage hike. Ayun, hindi ko rin kontrolado yun dahil maraming boboto. So, natalo po kami doon, hindi na po na ipasa yun. So, doon po ako sa kontrolado ko, ay magagawa ko po yun. Okay, kasi Secretary, maganda yung binanggit mo, no, na sabi mo yung things that you can control, aayusin mo. And you mentioned nga yung training para tungkol po dun sa mga parang sa mga labor disputes, no. Minsan kasi tumatagal po talaga yan pag employer tsaka employee may reklamo. Yung mga ganun po, anong klase pong training meron ho ba kayo at least sana siguro baka meron kayong dahil sa pamumuno ninyo, ma-cut down na imbis na umabot ng mga taon-taon baka in 6 months dapat na-resolve na. Isa po yun at isa rin po siguro sa bahagi ng ating gagawin, plano, ay magkaroon ng isang academy. Similar to the Academy of Judges sa Tagaytay, yung PhilJA. So lahat po yun ay nasa pipeline.
Hayaan niyo po, malapit na rin yun. Oo, okay. Bigyan niyo po Sige. ako ng, nagkataon pang holiday ngayon. Oo nga. Ang dami ko siya nang gagawin ngayon officially. Oo. The following day, holiday agad. Oo. So, So- antabayanan niyo po yun. Sige, Sek, Yung sa before we magagawa let you po lang go. natin. Oo, Sek, before we let you go, kasi nga, binanggit nyo po nga, kayo po dating chairman po no, ng House Rules and Committee. Ano po masasabi po ninyo sa kaguluhan na nangyayari po sa Senado? Kayo ba ay natutuwa na wala na kayo doon o kayo pa ay nanghihinayang na sana nandyan pa ako para ayusin natin? Ano po ang inyong what is your personal feelings? No comment na lang muna ako dyan. Wala na po tayo sa legislative branch. Pero doon po sa mga rules ng Senado, marami po ako na naiambag po dyan. Lalo yung usapin ngayon tungkol sa pwede ba ang physical, pwede ang Zoom. Correct. Kung halong katin niyo po yung records, nung COVID, hindi po umabsent si Senator Tolentino kahit isang beses. Oo. Hindi po ako nag-Zoom. Oo, physical. Oo, kasi Hindi stricto po ako talaga yan nag-Zoom eh. kasi Oo. ganito po yan kasi in-insist ko na under the Constitution, if we all go on Zoom, it will be unconstitutional. Yeah. No, sige, siguro sir, or follow up on that dahil nga alam ko na kayo ay marami po Pero no kayong comment ako sa nangyayari ngayon, kaibigan ko lahat sila. Ayun na nga po Former ang sasabihin colleagues ko. Kaibigan niyo po yan Opo. lahat, mga nakasama niyo. Baka naman po kung hindi kayo ayaw mag-comment sa nangyayari Nagpapasalamat po. po ako sa kanila kasi nung na-appoint po ako, halos lahat sila nagbigay ng Congratulate. statement of support. Oo, yun na nga. Opo. O Sek, ito na lang po, kung ayaw niyo po mag-comment sa nangyayari po sa kanilang mga gulo doon ngayon, baka may mensahe po naman po kayo para sa mga kaibigan niyo at dati niyong kasamahan. No comment na po. Pati yun. Alam nila ang ginagawa lahat nila. Opo, opo. Okay. We have to rely and trust them. Nako, sige po, Rely on Secretary. their judgment. Oo nga, okay. So abangan na lang po natin. Pero Sek, hindi po ito yung Opo. huling beses. Babalik kayo dahil nga marami po kayong mga reforma. Salamat po sa inyo. Sige Salamat po sa inyo. Magandang umaga. Ayan Good po, morning, si Sec sir. Francis Tolentino, ang bagong appointed po na kalihim ng Department of Labor and Employment. At ang oras, alas 8:51 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ayan, kaugnay po sa nangyaring trahedya po dyan sa Angeles, Pampanga. Makakausap po natin si Jay Pelayo, ang head po ng Angeles City Public Information Office. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:54 na po ng umaga. Nini Beauty Essentials for beauty, cosmetics, and personal care. Nini Indulgence Series, Refresh, Soothe, Protect. Nini Magic Lip Glow, Sunblock for kids and adults. Sunscreen with SPF 50. King's Herbal Growing Glory Shampoo. Dio Cream and King's Herbal Intimate Wash for men and women. Naturally beautiful, naturally clean, the power of nature for your skin's dream. Be young, be Nini, your best partner in beauty, health, and wellness. Nini Beauty Essentials. Mula yan sa REH. Ayan. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. Narito na po ang sinundan pangunahing news ngayong Wasakang Wednesday. May 27 na po. Nako, ilang araw? Wednesday, Thursday. Nako, 2 tulog na lang. Sweldo na! Yehey! Okay. Naman ito, sa sweldo kaya itong mga ito? Dahil nag-walk out sa Senate Plenary Hall ang mga miyembro ng minorya matapos tangkain ng mayorya na isulong ang pag-amyenda sa mga patakaran ng Senado para payagan ang mga senador na dumalo sa mga session kahit wala sila sa mismong Senado. Nakikita ang naturang amyenda na paraan para makabahagi sa mga proceedings sina Senator Bato de la Rosa at yung mga nabibigbing mga baka maditining mga senador. Sa pangunguna ni Senator Mig Zubiri, umalis po ang 10 sa tinuguriang Solid Block 11 o ang SB 11, parang SB 19 yun na nga. sa plenary hall sa kalagitnaan po ng mga debate sa ipinapanukalang amyenda. Sa isang punto, nagtaas po ng boses si Senator Erwin Tulfo habang kinikwestiyon ang motibo at pamamaraan ng mayorya para maaprubahan ang mosyon. Narito po si Senator Erwin Tulfo. The question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority. Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably
two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C, para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin. Yan po ang galit na tinig ni Senator Erwin Tulfo. Pinaniniwalaang ang tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo ay sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva, na nauna nang sinabi ng ombudsman na maaring malapit ng maharap sa mga reklamong plunder sa Sandigan Bayan. Kalaunay nakitang inaaya ni Senator Mig Zubiri ang mga miyembro ng minorya na umalis mula sa sesyon. Doon po nag-walk out sina Senator Bam Aquino, Francis Pangilinan, Risa Ontiveros, Sherwin Gatchalian, Ping Lacson, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Wala na po sa session hall sina Senator Raffy Tulfo at Senator Lito Lapid nang mangyari ito. Nananatili naman po si Minority Leader nanatili si Senator Tito Soto para ipaglaban na wala ng quorum ang plenaryo at dapat na itong tapusin. Makalipas po ang ilang minuto ng pagdedebate sa pagitan po ni Senator Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano, tinapos na rin po ni Senator Lolan Regarda ang sesyon. Bago po ang walkout, kwinestyon ng minorya ang pagsusulong ng mayorya ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na maamyendahan ang Senate rules para mapayagan ang mga senador na makibahagi po sa mga sesyon sa pamamagitan ng teleconference. Kwinestyon ito ni Senator Ping Lacson. Kailangan anya magsagawa ng pulong ng Rules Committee at gumawa ng ulat tungkol sa issue bago ito matalakay sa plenaryo. Ipinunto rin po ni Senator Ping Lacson na hindi pa formal na tinitipon ang Rules Committee kasunod po ng pagbabago sa liderato ng Senado. Narito naman po ang sinabi ni Senator Ping Lacson. There's no new rule. I read the rule. Senator Lacson is referring to resolutions or communications or anything referred to the Committee on Rules. We're talking about a motion to amend the rules. We had the option of taking it up, but since everyone asked for one more day, it was given to the Committee on Rules. The Committee on Rules has an option to take it up, but the acting majority leader or acting chairman of the committee gave it back to plenary, and the plenary is more, how do I put it? Supreme. Supreme, thank you, Senator Lacson, over the committee. So we didn't disregard the committee. It is our choice from the start whether we want to give it to the committee or not. Yan po ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay, tapos, saan na ba tayo? Nagkainitan din sina Senator Marcoleta at Senator Risa Ontiveros sa naturang punto na nirespakan pa ni Senator Erwin si Senator Risa Ontiveros. Narito po ang naturang tagpo. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba- walang Session is kinalaman, suspended. Pwede po walang bang alam sa pagbigyan batas. Yan po ang mga tinig ng mga galit ng mga senador. Si Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, at kanina nanguna nga si Senator Risa Ontiveros. Sa puntong iyon, sinuspindi na po ni Senator Loren Regarda ang sesyon. Sa isang joint statement, kinundena ng minorya ang pagtatangkang umanong madaliin ang pag-amyenda sa Senate rules. So hindi pa rin natatapos ang Senate flicks. Tuloy-tuloy Ano ba pa rin yan? ang drama. At ang oras,
alas 9:01 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Jay Pelayo, ang head po ng Angeles City Public Information Office. Magandang umaga po, Sir Jay, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Sir Jay? Good morning po sa inyo lahat at sa inyong taga-subaybay. Okay, Sir Jay, hihingi lang po kami ng update, no? Kasi kagabi, parang pinack up na. Search and retrieval na lang po, hindi na po search and rescue as of 7 p.m. last night. Kahapon po, 4 po ang confirmed dead. Marami pa rin po nawawala, 17. Ano na ba yung estado po ngayon sa nangyaring aksidente po dyan sa Angeles, dun sa gumuhong gusali? Yes po, this is the second day of the now transitioned retrieval and clearing operation. Wala pa po tayong kasalukuyang nare-retrieve na body. No? Kahit patuloy pa rin yung ating isinasagawang clearing operation. As I speak right now, kakadating lang po ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sinalubong po ni our RO or responsible official ng Unified Command Management Option, Angeles City Mayor John Lasatin. Nasa loob po sila ngayon ng holding area. Nakasarado po yung tent. No? Sila po yung nag-uusap ngayon. At ang panahon po ngayon dito, napakainit ng sikat ng araw pero tuloy-tuloy pa rin po yung Doon, Sir Jay, sabi nyo nga, no, unfortunately, second day na nga ito ng transition, yet wala pa kayong nakukuhang mga additional na mga bangkay, no? Is there at least a number that we're working on? Kasi may mga initial reports, sabi, 17, pero walang katiyakan. Meron ho ba tayong estimate kung ilan po ang nakabaon po dyan? Right now po, ang naka-report sa ating ITS ay we are looking into 16 missing people. 16. Okay. Ito pa rin po ay base doon sa mga personnel na pinigay nung site engineer. Okay. Okay. Good morning, sir. Sana nga po ay mas maging maganda po yung umaga natin. At sana, kahit natinigil na po yung rescue and it's more of retrieval now, ay umaasa pa rin tayo na meron pa rin tayo mailitas dyan, ano? Pero dahil nga po sa mga violations na napatunayan na po earlier, halimbawa po, nakausap po natin kanina si now Dole Secretary Tolentino, no? Francis Tolentino, no? At sinabi nga, may stoppage order na pala as early as 2025. Paano po nakapagpatuloy ito na nauwi na po sa trahedya kung meron na nga po silang stoppage order as early as last year? Pero nagtuloy-tuloy pa rin po ito. Wala po ba accountability naman po ang LGU po natin at ibang regulatory agencies po dyan sa Angeles? Opo, kahapon po during the press briefing, naglabas na po ang statement ng Angeles City LGU kung saan ang sabi po ni Mayor John Lasatin, pinapatawag na niya, no? Itong pinapahanap na niya actually itong contractor pati yung owner ng gusali. Dahil hindi po sila nakikipag communicate at nakikipag-cooperate sa LGU. Ilang araw na rin po tayo nandito, pati yung mga kasama natin sa media, talagang hirap na rin sa init ng araw, sa pagtitiis, sa paghihintay. No? So the families of the victims, they deserve answers. And we in the LGU naman po, we deserve naman pong cooperation from the contractor and the owner. No? And of course, the public deserves accountability. So yung accountability po begins with by showing up. No? Marami na pong nahirapan dito, maraming na-displaced, maraming apektado, pati yung mga surrounding community. Kaya po yung full investigation pinapagawa po ni Mayor John ngayon. So, sir, are you saying this happened right under your noses po? Excuse me na po, nag-start na po si briefing kay Secretary Remulla. I'm sorry po. I have to cut it.
Ay, nako. O, sige po. We'll try to have you again po. Maraming salamat po, Sir Jay. And good luck po no, sa inyong mga efforts pa rin po dyan. Maraming salamat po Thank you, kay sir. Ginoong Jay Pelayo Thank you po. po, ang PIO po ng Angeles City. At ang oras, alas 9:06. So unfortunately nga, no, hindi na natin natuloy yung ating panayam sa kanya. Pero sabi nga niya, 4 pa rin ang confirmed dead. 16 ang hinahanap nila. Pero sana, no, all accounted for. Kasi nga, sa mga ibang ulat, 17 eh. Oo, so tapos hindi nga ma-account kasi sabi nila baka yung construction workers yun, at least may listahan yun kung missing. Pero sabi nga nila, paano yung mga ambulant vendors na minsan, di ba, doon sila nagbebenta kasi nga construction site. Ay nako, so anyway, sige Ricky, tuloy-tuloy na rin po ang ating pagbabalita. Ibinunyag po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain na sa Sandigan Bayan bukas, May 28, ang kasong plunder and malversation laban kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng kanyang koneksyon sa isang maanumalyang multi-billion peso flood control project. Nagugat ang mga kaso laban kay Estrada sa rekomendasyon ng Department of Justice o DOJ. Nagsigawa ang DOJ ng preliminary investigation matapos maghain ng reklamong kriminal ang National Bureau of Investigation, DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force. Ayon kay Remulla, pwedeng humiling sila ng Sandigan Bayan ng tuloy-tuloy na paglilitis para matapos ito na mas mabilis sa 1 taon. Inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng mga reklamo para sa plunder, graft, direct bribery, receiving gifts by public officers at corruption of public officials. Ayon po sa mga prosecutors, minanipula ni Estrada at ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang mga budget allocation at public bidding para maglihis ng pampublikong pondo. Sinabi rin ni Remulla na malapit na rin maisampa ang kasong plunder laban kina Senator Joel Villanueva naman, kaugnay pa rin po ng kontrobersya sa flood control. Pwede anya itong maisampa sa loob na susunod na 2 linggo. Samantala, naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 iba pa. Nahaharap po kasi sila sa mga reklamo para sa plunder and bribery kaugnay ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya ni Marcoleta para sa pagkasenador. Nagugat ang reklamo sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC sa hindi umano pagdedeklara sa mga nakuha niyang campaign donation sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa reklamo, nagbigay si Defensor kay Marcoleta ng 30 million pesos. Nagbigay naman ng mga negosyanteng si Joseph Espiritu at Aristotel Viray ng 25 million pesos at 20 million pesos respectively. Ayun, ayan. Kasi nga, di ba, that's in connection with the request nga, di ba, na yung sinasabi nga nila kung pwede magboto, teleconferencing na. Kasi nga, nabibinbin na nga, baka daw this weekend, yung kay Senator Senator Jinggoy, and Joel Villanueva. J&J. Sabi pa nga, nakita ko yung interview kay Senator Jinggoy nung tinatanong yung reaction niya, sabi niya, well, so be it. If that's the price I have to pay for Sabi standing ni Jinggoy. Jinggoy. If that is the price I have to pay for standing for my principles, then so be it. Gumanon siya. Okay, sa ibang balita, umakyat po sa pinakamataas na antas noong Marso ang dissatisfaction o pagkadismaya ng publiko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumabas po sa Social Weather Station Survey noong March 24 hanggang March 31 na 49% po ng mga Pilipino ang dismayado sa ginagawa ng ating Pangulo. Mas mataas ito sa dissatisfaction rating niya noong November 25 na 43%. 33% naman po ang nagsabi na kontento sila sa Pangulo, habang 18% po ang walang desisyon sa usapin. Bakit? Undecided or wala lang kayong pakialam? Deadma. Nakita po ang pagbaba ng satisfaction rate parte ng administrasyon. So Ilocos yan, Region 1. Samantala, isinantabi ni Pangulong Marcos ang mga aligasyon ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na nagpaplano siya at ang iba pang opisyal ng pamahalaan na kanselahin ang halalan sa 2028 at palawigin ang kanyang termino sa pamamagitan ng mga amyenda sa konstitusyon. Tiniyak naman po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na itataguyod ng Pangulo ang batas at due process. Natanong ang Pangulo tungkol dito bago siya umalis papuntang Japan para sa kanyang state visit doon. At sa naturang pagbisita, nakatakdang saksihan ni Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Takaichi Sanae ang paglalagda sa mga bagong kasunduan para sa kalakalan at pamumuhunan.
Makakaharap din ng Pangulo ang mga business leader ng Japan at ang Filipino community doon. Ayon din po kay Pangulong Marcos, tatalakayin niya kay Takaichi ang iba't ibang global issue, kabilang na po ang tungkol sa West Philippine Sea at ang krisis sa gitnang silangan. Hindi ba kasali yung sakupin na ulit ng Japan ang Ang Pilipinas? Pilipinas. Diba? Isali na natin yun sa agenda. Pero natawa rin ako. Siyempre, lagi, di ba, gabi-gabi nanonood ako ng news, nag-monitor. Yung video, nung tinanong siya ng press, Mr. President, ano masasabi niyo po doon sa sinabi po ni Senator Amy na wala nang Noel? Yung speech niya, gumano. Tapos, freeze Smith talaga nila. talaga, Smith. Talagang yung mukha niya. Meron bang picture dito sa mga dyaryo? Dapat talaga makuha niyo talaga yung niya eh. Yung Smith reaction, niya. ano? Talagang parang, siya, buisit na buisit talaga. Nag-no comment na lang siya. No Siyempre comment. kasi kapatid pa rin At niya saka, yun. nung una siya tinanong, anong Noel? Hindi nga niya alam ko na yung Noel. No election. So, in-specify pa na no election. Ako rin, naniniwala ako na magkaka-eleksyon kasi hindi napapayag ang taong bayan. Oo Iba naman. na eh. Iba na yung panahon Kakaiba noon sa talaga ngayon. to. 'Di ba? Talagang kung dati sa EDSA tayo nagmamarcha. Oo. Ngayon, naku, 'di ba? Warriors, Keyboard keyboard warriors. warriors na Kaya tayo talagang hindi talagang pwedeng hindi magkaroon ng eleksyon. By hook or by crook, nasa Dapat lang. konstitusyon 'yon. Dapat lang. Para mapalitan. Oo, alam mo ba, ang pananaw ko dito, ayan, Ayun! naka-Smith. Ayan, tingnan mo. Diba? Tingnan mo, sana yung video tapos i-freeze nyo. Kaya nyo ba? Pakita nyo Ang dami muna. mong acts ngayon. Ayun lang. Tingnan mo yung tsura niya. Parang, Tapos kasama niya dyan si First Lady Liza, di ba? paalis na sila papuntang Japan. Oo, tapos nung nag-mismid na si Pangulo, Oo. hinawakan, nag-holding hands na sila. Tapos natawa rin si First Lady. Lady. Pero Oo. lang ba, talagang yung sinasabi mo nga na magkaka-eleksyon? Oo. Dapat lang. Dapat lang. Sa akin lang mapa Duterte ka man, mapa Marcos ka man, mapa Dilaw, Oo. anumang kulay mo. Oo. Ito na po talaga yung pinaka-importante panahon na tayo po ay bumoto. Correct. Dahil nakita na natin in our faces na kung Oo. gaano talaga kalala Oo. ang takbo ng politika natin Correct, ngayon, correct. di ba? Nasa kamay natin, Oo. nasa ating lapis, hindi, nasa Ballpen. ballpen, O, pentel pen, pentel pen, Di ba? marker. Yung pag-shade nyo para sa tamang kandidato. Huwag Oo. na kayong pumunta sa mga kandidato, huwag na kayong bumuot sa mga kandidato na nagbibigay ng pera sa inyo. May mga pinapangako na alam nyo ng Ayun na 10,000 na hanggang ngayon, wala pa tayo nakukuha ng 10,000. Oo. Ako talagang 10,000 ngayon. May nagbigay sa'yo Diba, ng 10,000? yun ang pinangako ni Senate President Alan Peter Cayetano, Oo. kaya nung siya ay naging Senate talaga ba? Yes! Lahat daw ng Pilipino? Anong bansa ka nakatira? Ha? Pag namigay siya ng 10,000, hindi ka kasali? Hindi ako kasali kasi parang hindi na ako maasa sa mga ganyan. Ay, hindi. Kaya nga that's what I'm saying, Alam diba? mo na, what I'm saying is also yung mga pangako. That's why. Di ba, Kung parang alam puro mo na empty papako. promise yun, Oo. huwag kang maniniwala. If it's too good to be true, No. it must be a scam! Scammers, ang dami ng scammers. Kaya ito po sana po talaga, ito na, Oh. unprecedented yung nangyayari sa Senado ngayon. Diba, talaga. Senate flicks. Tayo ay nagtrabaho dyan. Oh, Pero ikaw. ang kakaiba dyan, ako. Nagtrabaho ko dyan. Pinakamalala na nung panahon na yon yung Oh. PDAF, issue ng PDAF. Apidaf. Oo, ito talagang bardagulan Ang dami na na, talaga. correct. Hindi, Oo, ito bardagulan bastusan talaga. na eh. Bastusan na sila. Bastusan na. Alam mo yan, may mga nag-walk out, Oo. may mga naninigaw. Oo. Wala nang August Chambers. Hindi Wala lang, nang talking hindi about, lang wala na. hindi naninigaw, may mga tumatakbo, Oo. nagbabarilan, Oo, 'di ba? oo, Nagkakaroon oo. ng habulan, nagkakaroon ng tago-tago, 'Di ba? Talagang parang akala mo nasa action picture Hindi, sila. ito, I'm saying, Papi, bardagulan talaga. If Bardagulan. there's a I term, agree. bardagulan na talaga Yeah, to. oo. Wala nang August Chambers. Wala na. Bastusan na. Bastusan. Oo, 'di ba? Tapos, at hindi na sila nagtatago ng kanilang mga buti-but agenda, no? Correct. At saka wala silang pakialam kung babae ka or whatever. oo. Ay, papatol, mga patola. Okay, Ricky girl, go. Bago pa lalong uminit ang ulo natin, kasi kulay na ngayong blouse ngayon na orange, Pongkan na pongkan. lumalagablab. Ito naman po, iniulat po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumatangging makipagtulungan ang Secretariat ng House Committee on Appropriations sa kanilang investigasyon kaugnay ng kasong inihahanda laban kay dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Ayon kay Remulla, ipinasibpina niya ang mga records ng Small Committee and Committee on Appropriations, pero hindi umano ito binibigay sa kanila. Naghahandaan niya sila ng isang kaso ng money laundering at ang isinalarawan niyang grandest case kaugnay ng conspiracy to defraud the Treasury o ang sabuatan para nakawan ang kaba ng bayan. Ipinaliwanag po ni Remulla na nag-iingat sa mga
tali ng kaso dahil ito anya ang kauna-unahang pagkakataong magkakaroon ng ganitong kaso sa bansa. Nauna ng tinukoy ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman si Romualdez bilang utak ng naturang conspiracy. Noong Abril, nagbabala si Remulla kay House Secretary General Cheloy Garfiel matapos itong mabigong sumunod sa sapina para sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga magbabatas at iba pang opisyal. Nasunod na ito ng Kamara. Tingnan mo, parang ito. Magkakaibigan yung lahat dati, magkakaalyado, di Kaya ba? nga eh, di Pero ba? in fairness, kung talagang ikaw binigyan ng mandato sa iyong trabaho para itong si Ombudsman siguro, Ay, walang wala. kaibigan, ano? Dapat, talagang wala, kailangan siya oo. mag-deliver. At hindi rin, I do not envy his position. Correct. At saka fixed term yan eh. Ay, oo, di ba? Fixed term siya, Kaya 7 years. Walang galawan, walang galawan. Kaya kailangan ano na siya, tagapakitang gilas na rin talaga Oo, siya. kaya nga. Okay, dito naman sa ating world news, inakusahan ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa ceasefire matapos itong maglunsad po ng panibagong pag-atake sa southern Iran. Isinagawa ng US forces ang mga pag-atake nito sa mga target sa southern Iran kabilang po ang mga sasakyang pandagat na nagtatangkang maglagay ng mines at missile sites. Iginit po ng Revolutionary Guards ng Iran na may karapatan silang gumanti. Pinabagsak umano nila ang isang US drone at pinaputokan ng isa pang drone at isang fighter jet na pumasok umano sa airspace ng Iran sa Gulf region. Bago ito, inahayag ng dalawang panig ang pag-usad ng isang Memorandum of Understanding na maaaring tumapos sa giyera at muling magbukas ng paglalayag sa Strait of Hormuz. When we think it's getting, when we think there's a ceasefire, biglang may mga surprise attacks. So wala na rin palabra de honor, Ewan both ko ba dyan? sides. Alam niyo, nakakaumay na rin itong balitang Kaya to nga di ba? So kung tayo may Senate Flix, ito yung Strait of Hormuz. Flix. Hormuz Flix. Hormuz Grabe, Flix. Talagang, please Lord, naman Oo, tayo diba? na, tama na, sobra na, palitan na. Grabe. Alam mo, nasa isip ko yan kanina. Tapos Oo. kumakanta ako sa aking isipan. Oo, Di ba? oo, Kaya lang sabi ni oo. CRB, wag daw tayo kumanta. Huwag tayo ngayon. kumanta. Okay, tumula na lang tayo. Oh, sige. Ricky Samantala, girl. direktang sinabi naman ng Philippine Navy na walang kinalaman ang 24 na tauhan ng Philippine Marines sa pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado noong May 13. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, lumabas na ginawang investigasyon at paraffin test na walang ebidensyang nagpaputok ng baril ang mga tauhan ng Philippine Marines. Nakatalaga ang mga tauhan ng Marine Security and Escort Group o MSEG sa pagbabantay sa Senado at iba pang mahahalagang pasilidad ng gobyerno. Diin pa ni Martinez, naka-defense position ng mga tauhan ng Philippine Marines at hindi sangkot sa anumang engkwentro. Samantala, inamin naman ni Office of the Senate Sergeant at Arms o OSA Chief Mau Aplasca na siya ang nagpaputok ng baril bilang warning shot umano laban sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa labas ng Senate Building noong May 13. Matatandaan pong noong May 13, nagkaroon ng tensyon sa Senado matapos umating si Senador Ronald Bato de la Rosa para bumoto kaugnay ng pagluklok kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, kapalit po ni Senator Vicente Soto, Tito III. At least yan, very professional, yung mga Marines, Ay, di ba? oo. Kasi pala talaga sila, di ba? Nakadestino sila dyan sa Senado. So they're supposed to give security support. So nung tinawag sila, at least hindi sila magpaputok. Nakita ko yung mga video, di ba? Lahat sila, long arms, firearms nila, long arms. Di at least wala sa kanila nagpaputok. Yung paputok, karamihan nang galing nga sa OSA. So at least cleared sila. Tama, di ba? tama. Ako, kaya saludo ako sa mga marino talaga natin. Ibig sabihin talaga yung disiplina nila, yeah. di ba? Oo. Pero binigyan daw sila ng instruction, ano ba yun? Load and lock and load ba Lock yun? and Yung load. parang just be ready just in case kailang prepare ka lang. magkaputukan. Oo. Pero bakit, Patpi? Ako talaga, hindi to joke ha. Bakit lagi pag may nagsasabi, tell it to the Marines? Ano ibig sabihin nun? Supposedly kasi sa hanay ng militar, parang sila yung pinakamahina. They're all kumbaga all bronze, walang brains. Supposedly. Oo, So supposedly. Kapag mayroong nagsabi sa'yo ng Go parang tell it to bola, the Marines. Parang, ay nako, parang maniwala. Parang Maniwala wala. ako sa'yo, Maniwala ako ganon. sa'yo. Parang Oo. hindi ka panipaniwala. Pero ito again, dito po sa ASP, saludo po kami sa ating mga men in uniform. Kasama po Correct. dyan ang ating Sino mga man kayo. magigiting na marino. Marino. Okay, sa ibang balita, inatasan po ng Department of Justice ang Senado na magsumiti po ng listahan ng mga baril na hawak nito. Kaugnay nga po ito ng investigasyon ng DOJ sa pagpaputok ng baril na nangyari sa Senado noong May 13. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, humingi rin sila ng security log kung saan nakatala ang oras,
petsa at mga pangalan ng mga taong pumasok at lumabas sa Senado. Interesado ang Special Panel of Prosecutors sa may-ari ng isang Scorpion firearm na nakita sa video footage mula sa Senado. Base kasi sa ulat ng PNP o ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, nagmula sa isang 9mm CZ Scorpion Evo 3 ang 26 at sa 36 na bullet casing na nakuha sa Senado. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca umano ang nagpaputok sa naturang baril. Scorpion, mahal ba yun? Ako I wonder nga, interesado ako ngayon. I didn't even know na may mga baril pala sila dyan sa loob ng Senado, no? Meron pala silang I guess may armory. Yung? Oh, diba Oo, yun? diba? May armory. Oo ba? Magputukan nga tayo. Pero kailangan mo siguro mag-drill na ba rin, ha? Bago ka makapunta doon sa armory, no? Kaya baka nag-drill Oo sila. nga, no? dapat lumabas si President Vic Veloso at linabas na dapat, 'di ba? Kasi siya yung sinisisi na siya yung nagbigay ng request ng NBI kaya nandun daw ang NBI. Syempre sinagot ng Senado at kailan naman humingi ang GSIS ng sa NBI. Sinagot naman ng NBI ng GSIS kasi nga parang nawala na kasi lahat nga ng PNP nandun na nakadeploy na sa labas. Kasi nga 'di ba at that time nagtawag nga si Senator Bato, akala nila magkaka-people power. So parang humina yung enforcement kaya nag-request na lang daw siya sa NBI. So maraming mga storya. Sabi ko nga Senate Flex. So hanggang kailan tumatapos? Umay na ako, Pati. Pag gawin tong pelikula. Ayun. Sige nga. Pero di ba sa mag-casting tayo, mag-casting Diba? tayo. Sige, Mag-casting gawin tayo. natin, Sige, gawin sige. natin. Sino si Bato de la Rosa? Si Senator Bato. Teka lang, wala na si Bembol Rocco, no? Bakit nandyan pa? Nandiyan pa ba si Buhay Bembol pa si Rocco? Bembol Rocco. Ganun. Ikaw naman, ayan ka na naman eh. Meron akong dyan, si Obet, yung ating EP. Si Obet. Perfect, kahit katawan, Katawan, Matipuno. pero wala, Ayan. hindi marunong mag-acting si Obet. Hindi ba? Sa Baka pang-drama si Sino Obet. bang okay? Sino? Wally ba yun? Dapat sino kasing gaganap kisig. kay Senate President Alan Peter Cayetano? Naku, ang hirap naman yan. Sige nga, sino nga? Dapat mestizo. Mestizo? Sino ba Oo. mga mestizo? Si mestizo. Hindi Hindi. Ian Benesha. Baka Sabi ko Christopher De Leon. Mestizo ba si Oo, Christopher? tisoy si Christopher De Talaga? Leon. Nanay niya, Amerikana ha? Hindi nga. Sino? Si Boyet? Mga local lang, huwag na kayong umasa na Brad Pitt. Si Brad Pitt na local? May Brad Pitt na local? Hindi naman kamukha naman ni Senate Dapat blonde. President. Hindi naman. Uy, madali nang ikulay yun. Hindi sige, naman pwede si kailangan Boyet talaga, sige. bagong-bagong tao Sino talaga yung mga ang, suggestion. Robin Padilla. Di si Robin, played by himself. O, played by si Daniel. himself. Ano? Si Daniel Padilla, Kasi pwede. kamag-anak niya. At diba? Tsaka maangas din si Daniel, Sige. diba? Si Senator Pia Cayetano. Yan ang hirap pag Cayetano na dapat mestiza. Bea Alonso. Bea pwede. Oo, Bea Alonso. Di ba siya yung ate? Na ate Ate ni- siya, si Pia. ate so siya. si Boyet, ate niya si Bea. Hindi. Sige, palitan Palitan natin natin. si Boyet. Sino bang mga tisoy? Ian Veneracion? Ayan, pwede Hindi masyadong pogi si Yun Ian. na nga, sabi ko na ay nasasabihin mo eh. Sabi ko na eh, nasasabihin. Sino pa Dapat kaya? yung sakto lang. Huwag Sakto naman lang yung kagapuhan. hindi naman pwede rin si Richard Gutierrez. Ay, pwede. Pwede? Ay, hindi. Pwede si Alam ba, may Richard? pinapanda ko dati, sina Richard Gutierrez. Nakalimutan ko yung title sa Netflix. Alam ko na kung sino. Pwede. Sino? Gerald Anderson. Pwede. Tapos ate niya si Bea. Oo, tapos kasama si Bea. Nako, Di ba? Nako, tampok yun. Box office hit yun. Baka magkano ibang drama, reunited. And it feels so Sino good. pa? Si Senator Loren Legarda. Nako, yan pwede. Ikaw, marami kang maambag dyan. Pagkapanahunan mo, Okay, pwede kung na dyan si pumasok. Senator Pia, si Bea Alonso. Oy, anong contribution niyo? Si Loren Legarda. Loren Legarda, Pwede ay. siguro si Maha Salvador. Pwede. Maha Salvador. Oo, di ba? Oo, pero dapat talagang siya parang nanay ang dating. Di ba? Oo, Napansin nanay mo? na si Maha eh. Pansin mo, majority or minority, parang magaan ang loob kay Senator Loren. Kay Loren? Oo, nagbabatian pa sila. Ah. Oo, so dapat ganon yung talagang ma-PR, kumbaga. Oo, pero sino pa? Teka, sino pa ba yung mga casting? Senator Tito Soto. Si Dapat Gian Soto. Ay, hindi naman, may artista ba siya? Dapat May artista ba siya, mga anak? Kamag-anak, wala eh. Wala, Si no? Shara, hindi naman lalaki yon. Or si Sino ba? Ping, Senator Ping. Senator... Senator Sino? Ping. Sino ilalagay? Sino ba yung pwede natin ilagay kay dapat Senator Ping?
mga kaedaran din niya. Mamaya sa commercial So, break, maganda yan, maganda yung pag-isipan natin. Mag-isip tayo, ha? Mag-isip tayo. Cast of characters. Ito, speaking of mga artista, showbiz pasilip ngayong Holiday Wednesday, maski na wasak ang ating Wednesday. Ang BTS, nako mga ARMY, wagi po sa 3 major awards sa AMA. Ang Philippine Sports Stadium Concert, inaabangan na. Nako, nagwagi po ng 3 major awards ang K-pop supergroup na BTS sa ginanap po na 52nd American Music Awards o AMA sa Las Vegas, Nevada, USA. Kabilang na po ang pinaka-prestiyosang Artist of the Year lang naman. Grabe. Panalo rin po ang grupo ng Best Male K-pop Artist at Song of the Summer para sa kanilang hit na Swim. Langoy. Siyempre, di natin alam yan. Oo, syempre, di ko alam yung ano na yan. Emosyonal na nagpasalamat po ang BTS sa kanilang mga fans na ARMY matapos po ang kanilang matagumpay na pagbabalik sa international music scene kasunod po ng military service ng mga miyembro. Samantala, usap-usapan din online ang shout-out ng global girl group na Cat's Eye sa BTS habang tinatanggap nila po ang kanilang New Artist of the Year Award. Nako, ayan, Cat's Eye, mga Pinay. Particular na po salamatan ni Sofia La Fortesa, anak ito ni Yan, Carla. Correct. Siya lang ang Pinay dyan, Patty. Yes, The rest, oo. mix yan. Mix-mix. Parang United Colors of Benetton sila. Ang galing-galing daw ni Sofia, no? Talagang mana siya sa nanay niya, kay Yes. Carla. Theater actress. Ang BTS dahil nga sa pagbibigay inspirasyon umano nito sa kanila upang maipakita ang kanilang kultura sa global stage. Baka magka-develop pa niyan. Tingnan mo, all-girl group and all-boy group. Bukod po sa AMA victory, lalong uminit rin po ang excitement ng fans dahil po sa nalalapit na concert na po ng BTS sa Philippine Sports Stadium bilang bahagi ng kanilang Arirang World Tour. Sa ano na yan? March 14 and 15. 2027. Tagal pa pala. Sorry, March 13 and 14. March 13 2027. and 14, Pero grabe, marami na nag-iipon dyan para Ay, sold oo. out na nga. Ay, hindi pa sold out. Kasi Hindi pa tickets nag-umpisa nila, yung bentahan Hindi pa eh. nag-umpisa. Sa Oo. June yata di ba? Oo, sa June 27 Parang yata pinakamura yung sa nosebleed, sa bleachers, Oo. 7,500. Grabe. Tapos, Ano na, makikita mo na lang yung labon-bunan. I'm sure may mga LED. Ay, Tapos oo. yung pinakamahal, 25,000. So Naku. talagang between now and June, pwede pa kayong mag-ipon kung gusto ninyo Kung manood. may makuha kayong ticket. Kung makuha, kung gusto nyo manood. At ang oras, alas 9:28 na po ng umaga. At ang oras na ito, hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay! At ang oras, alas 9:28 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Nako, kalusugan ng ating pag-uusapan. Makakausap po natin si Dr. Ronjin Solante, ang ating infectious disease specialist tungkol sa Ebola virus. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras muli, alas 9:31 na po ng umaga. A season of sharing and connection. Ka-Flash this month that celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. From heartfelt parcels to important deliveries for loved ones, Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. At ang oras muli, alas 9:31 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya ang ating suki, si Dr. Ronjin Solante, ang ating infectious disease specialist. Magandang umaga po, Doc Solante. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Doc. Yes, magandang umaga pa at magandang umaga, Ricky. Okay, Doc, ayan, napatawag po kami kasi po nakakabahala na po ito. Nagsabi na po ang World Health Organization na yung Ebola outbreak is outpacing response efforts in countries neighboring the Democratic Republic of Congo. And they're at high risk na from the disease. So paano po yan, Doc? Tayo ba ay dapat mabahala? Ano ba ang ginagawa ng ating DOH para po hindi po makapasok ang Ebola virus? At ano nga ba itong Ebola virus? Yes, Pat. No? So, unang-una, bigyan natin ng context, no? Okay. Bakit merong Ebola outbreak dito sa Congo and then pumasok na rin sa Uganda, no? Now, this is the 17th outbreak na sa Congo, no? Ang Wow. last na lang outbreak of ang last na lang. So, Ebola virus was discovered 1976, no? Okay. So, ang Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpo-propose na po sana ako kay Ana.
ganito. But this one is different. Number one, because it's too fast to spread. Ibig sabihin, mas marami, for just 1 or 2 weeks, umabot na sila ng 100, tapos after a third week, umabot ng 500, tapos ngayon around 700. At kung makikita nyo, yung namamatay, almost 100 plus na ang namamatay, no? Wow. And then, the other problem there is, this is a new strain of the Ebola. This is not the previous strain na nakakos ng mga previous outbreak. Yeah. Kaya ang nangyari noon, the reason why na matagal nilang na control because those who were having Ebola, Yeah, infected. negative doon sa unang test, no? Negative. Tapos gumawa sila ng bagong test ngayon. That's why it's being detected now. Oh. Now, it's a highly fatal type of virus, no? 50% ang mortality nito. Wow. Kaya meron ding mga namamatay na mga doctor, mga nurses dito sa outbreak na to. Oo, kasi napaka-fatal nito, no? Yeah, oo. Tapos, walang bakuna to, Pat, ha? Wala pang bakuna. Yung isang strain, may bakuna na. Oo. Ito ang walang bakuna. Oo. Oo. So, ang usual manifestation nito sa mga na-expose, so, nakukuha to sa fruit bats, no? At saka sa mga unggoy, yung mga monkey na Yes. usual din nilang mga kinakain. Ay! No? So, yes, kinakain oo. palang monkey at That's bats why. doon. Oo. So, Oo, zoonotic. kinakain nila yan. Oo, Tapos, oo. ang nangyari niyan, kaya nga, palagi silang nagka-outbreak. Kasi nga, sa rural areas nila, itong mga carrier ng Ebola, parang regular lang. They hunt it, mga bata, exposed doon. No? So, ganun ang nangyayari. Oo. So, ang tanong ngayon, will this be a threat to the Philippines? Yeah. Okay. Merong threat pero very low. Kasi kung meron mang papasok dito na Ebola, kagaya ng ibang bansa ngayon na nag-prepare na, that should be someone in those countries na exposed. So, ang tanong dyan, meron ba tayong mga kababayan na nandun nagkatrabaho? I think meron, no? Sa Congo, no? Makisanta naman ang mga Pilipino Correct. nagkatrabaho, no? Opo. Oh, tapos pag umuwi yan dito sa Pilipinas, may mga wala pang mga sintomas, nandun ka lang sa incubation period, pero na-expose ka na doon sa merong Ebola, that will be the problem. Kasi pag nagka-sintomas na yan, pwede niyang mahawaan yung mga kasamahan niya sa family. Kaya ang ginagawa ng government ngayon, strict border control, no? So strict border control from countries where the current Ebola outbreak is ongoing. So halimbawa, galing ka ng regional African region. So, monitor yung magde-declare ka. Kung saan ka galing. Meron ka bang exposure? Saan ka galing? Meron ka bang mga sintomas, no? Tapos pagdating sa airport, may mga thermal scan pa yan, no? Yes. So, ganun ang ginagawa ng Bureau of Quarantine, no? Sa mga dumadating. Okay, Doc, I was gonna ask nga po, ano ba meron dyan sa may Congo at sa iba pang lugar sa Africa, no? Bakit, sabi nyo nga, hindi na ito yung bago sa kanila itong Ebola, di ba? Paulit-ulit na, tapos nag-mutate pa into a different strain almost every year, no? Ayun pala, kumakain po sila ng mga paniki, mga unggoy. So, ito po ba, masasabi po ba natin na safe nga tayo sa Pilipinas dahil wala naman po yata kumakain dito ng panikit unggoy, ano? Or does it have like a particular breed of bats and monkeys that they have in Africa na wala rin po tayo dito? Ito po siguro natanong ko rin dahil syempre marami po tayo mga kababayan medyo praning, ano? Sabi lang, paano kung magkaroon din tayo dito bukod po sa pagkakaroon natin ng mahigpit na border control, syempre gusto rin po natin malaman kung ano ba yung mga dapat iwasan na mukhang hindi maiwasan po doon sa pinagmulan po ng Ebola sa Africa. Yes, magandang point mo yan, Ricky, no? Kasi kaya nga ang abiso natin dyan palagi na whatever meat you are taking or kinakain natin, no? We don't know, ha? Kasi actually, meron na tayong Ebola before. I think that was 2011 na Ebola. Ang strain naman is Reston, no? The Reston strain is the more friendly Ebola, no? Kasi doon lang siya sa hayop, no? So kaya marami tayong pinapatay noon na mga manok at saka mga baboy during that time kasi nga nag-positive ang mga hayop na to ng mga Reston strain. But it's not the strain that can kill you or that can easily go to the human being. Unlike this strain in
in Congo. Kaya importante pa rin, no, sa sarili natin kung meron naman tayong mga kinakain, whatever it is, dapat properly cooked, Yeah. properly prepared, no? Oo. Saka maghugas tayo ng kamay. So those are the usual na paalala natin sa mga kababayan natin. Oo. So Doc, just for clarification, the Ebola is a virus. So how do you get it? Hawa-hawa because you share utensils, saliva, contact, physical contact, or you have to ingest it because you ate a bat or a monkey? Paano po kayo nagkakasakit? Yun lahat na yun, Pat, na-explain mo, yun tama yun, sinabi mo, no? Okay. Pwede mong makain, Oo. no? Pwede mong makain yung contaminated or infected na animal, Oo. no? Tapos pupunta sa katawan mo. Oo. Especially yung half-cooked, hindi magandang pagkaluto. Oo. Pwede mo rin yung patay, yung ang tawag nito, yung may infected, yung saliva niya, yung sweat, mismo yung yung Pawis. tawag niyan, yung pawis, Oo. merong virus yan. Oo. Kaya ang bilis. Tapos nosebleed, kasi itong mga pasyente na to, a lot of them have bleeding, no? Nosebleed. Alam mo naman doon sa area na yun, hindi mainit. masyado ang infection control. Oo. They're not so aware. Tapos ang cultural pala din to, Pat, doon. Dahil pag namamatayan, they don't put the patient in a casket. Parang open lang, no? Oh. And they touch the dead one. Oo. Oh. At saka ito yung mga nahawaan ngayon, yung mga nagbe-burial tapos hindi na alam, Ebola pala, they hug, they kiss, they Ay, touch sus. the Oo, dead, the deceased. person. Oo. Kaya isang community ang nagkakasintomas. Kaya ganun kabilis ang spread ng infection. Oh. So lang, Doktor, kung sakali man, paano maagapan? Kunyari, unfortunately, di ba, kunyari, nagamit ko yung utensils, tapos yung pala may Ebola. Meron bang parang first aid? Is there something that we can do? Or pag wala na, yan, magsaspread na yung virus. Oo. Meron ho ba? Meron bang, sabi mo nga, bakuna, no? Prophylaxis, yung mga prophylaxis, mga Okay. gano'n, no? Oo. Wala ganun. Kasi ang nito, pag na-touch ka, within 5 to 7 days, pwede ka nang magka-sintomas. Pero ang importante dito, kasi may mga experience na in 2014 na pag nadala sa hospital, early pa lang, no? Yung hindi late, yung first 2 days ng symptoms, Yeah. lalagyan ng suero, lalagyan ng mga masya, antibiotic, binibigyan din nila, Oo. no? At saka importante yung hydration. Yeah. Kasi nagtatay ito, nag-LBM ang mga pasyente nito bago sila nag-bleeding. Okay. Oo. Okay. Okay. At Doc, paano naman kung halimbawa ngayong, wag naman, okay, katok-katok po. Pero kung magkaroon man ngayon ng Ebola case dito sa Pilipinas, gaano po tayo kahanda? Hindi po sagot pang PR, kundi halimbawa in actual numbers po. How's our hospital capacity? How's our skills po sa pag-treat po nito? God forbid na magkaroon po ng Ebola case dito. Yes, magandang tanong yan kasi palagi naman bakit magde-declare ang WHO ng public health emergency. Yeah. The objective there is to warn and make countries prepare in case there will be Ebola in your country or make available use of mga existing facilities, existing facilities and expertise so that you will be able to control the infection and make available mga testing. Yung mga test talaga para malaman natin kasi kung wala kang ganong diagnostic test, hindi mo naman malalaman kung Ebola ba yan or hindi, no? So, we have that already. Like, for example, kahapon, nagmi-meeting kami sa San Lazaro Hospital. We will be preparing one of our area, yung emerging and re-emerging unit namin. Binabakanse namin, doing inventory of mga supplies para just in case kung meron mang darating at hospital, we will be working with the Department of Health, with RITM,
to take care of the patient. Oo. So, Doc, itong Ebola virus, kumbaga, it doesn't discriminate. Meron bang mas tinatamaan, mas the elderly, mga mas bata, or wala? It doesn't choose. Doesn't choose age, it doesn't choose gender. Paano po ang selection po nitong virus? Selection. Sana tayo Tama ka, Pat. Wala talaga. Maski doktor nga, maski nurse, namamatay nga. No? Ito yung mga nag-aalaga ng mga pasyente. So anyone who will be getting Exposed. the virus, makuha niya doon sa isang pasyente. Oo. Pag matamaan ka, matanda ka man, or bata, pwede kang magkasakit. Oo. Pero most likely, siguro, mas mataas pa rin ang mortality pag mas matanda at saka mas bata, no? Kasi Oo. yun ang medyo vulnerable population. Oh. So, Doc, itong parang what can we do if ever we feel that our exposure? Wear gloves, wear mask, does that help? Or talagang aside Yes. from so nakakatulong po 'yon, no, as a precautionary measure. Malaking tulong. Kaya isa yan sa mga nakita doon sa Congo because, the healthcare system ng Congo, hindi Yeah. naman din ganun ka ganda. So, walang mga face Poor, mask, very walang poor. mga gloves, no? Oo. Very poor. Kawawa talaga. Kaya sila palaging affected. Tapos yung mga area na yan, no? May mga conflict pa yan. Yung may mga internal, mga problema. Yeah. So, talagang challenge talaga sa mga areas na to, yung may mga local war or local conflict na pag may mga pandemic, Oo. talagang mahirap darating ang mga tulong. Oo. Doc, alam naman po natin ngayon sa age of AI, ayan, at saka ng social media, ang dami pong misinformation na kumakalat tungkol po sa Ebola or Ebola, no? Siguro let's do a myth buster for today, Doc. Ano po ba yung usually na mga akalain po ng mga tao na tungkol po sa Ebola na pwede po natin ngayong i-discredit po? Para po mabawasan na po yung mga praning sa mundo. Ang dami na nga po natin problema. Problemahin pa ba natin itong Ebola? Okay, so unang-una, di tayo matatakot dahil ang Ebola hindi naman yan local na infection, no? It's not the virus carrying or the animals carrying the virus is not found in the Philippines, no? So that's one. Number two, kung papasok man yan sa Pilipinas, it will be carried on by an individual that is exposed or having symptoms at pumasok dito at pwedeng maka-infect. So ibig sabihin, hindi mo basta-basta makukuha yan or makahawa ka kung sino-sino man lang kung walang history of travel to areas na nandoon ang sakit, no? Pangatlo siguro, ito yung kadalasan na pag may mga sintomas ka, pagkaakala mo na Ebola yan, no? Hindi po. Marami pang mas matapang sa Ebola na sakit dito sa Pilipinas, gaya ng dengue, gaya ng leptospirosis. Yan ang katakutan natin, no? Ibig sabihin, huwag tayong mag-spread ng mga ganun pag meron ka ng nakikita ang may mga sakit, Ebola na yan, no? Hindi kasi medyo matatakot ang mga natin dyan. Yun yung siguro mga common na mga misconception. Okay. So, Doc, ang Pilipino, I guess, medyo safe in the sense na hindi naman po tayo kumakain ng bat, ng paniki, at saka ng unggoy. Ito ba yung dalawang uri ng hayop lang kung saan pwedeng makakuha ng Ebola? Or may mga iba pang hayop na baka magbigay ng Ebola po? Well, so far, ito yung mga common, no? Yung nakikita dito sa Philippines before, yung pig, yung baboy, no? Baboy? May na-infection ng baboy, yes. So swine can also be infected. Any animal can be possibility of can be infected by the virus. So far, dito sa Congo, ang nakita nila, yung nagko-contact trace sila, yung mga namamatay, yung mga kinakain, mga ganun. So, nakita nila may mga history of eating raw meat na galing sa fruit bat or sa mga unggoy. Raw meat. Raw meat, oo. Pang kinilaw nilang panike, ganon? Oo. Ano kayang lasa ng paniki at saka ng unggoy? Okay, sige po. Naku, Dr. Solante, maraming salamat po. At talaga kami ay mananalangin na hindi makapasok ang Ebola dahil hindi na natin kailangan na isa pang pandemya. Diba? At Lalo hindi matutugunan yung mga problema ng bayan kapag pumasok pa dito. Thank you very much, Dr. Solante. Okay, thank you, Pat.
Thank you, Doc. Thank you very Thank you, much. Ricky. Take care Okay, po. bye. Ayan po si Dr. Ronjin Solante, ang ating infectious disease specialist. At ang oras, alas 9:47 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ang China nag-launch po ng rocket kaninang madaling araw. Aba, debris warning in-issue. Chinese vessels sa West Philippine Sea, dumami pa. Ako, muling naglabas po ang Philippine Coast Guard ng rocket debris warning sa bahagi po ng Northern Luzon. Ito po ay matapos mag-launch ang China ng Long March 7A rocket kaninang mag-1:30 ng madaling araw. Particular po sa inisyuhan ng warning ang katubigan na malapit po sa bahagi ng Burgos, Ilocos Norte at Dalupiri Island sa Cagayan. Samantala, umakyat na po sa 36 ang bilang ng mga Chinese vessels na namataan sa ilang bahagi po ng West Philippine Sea o WPS nitong nakalipas na linggo. Umakyat na po sa 36 ang bilang ng mga Chinese vessels. Ay, okay, naulit ko na yan. Patuloy po ang tensyon sa lugar habang inaangkin po ng Beijing ang halos kabuuan ng Timog China. At noong 2016, nagpasya po ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na pabor sila sa Pilipinas laban sa mga pag-aangkin ng China at diniklara na ang mga ito ay walang batas na legal. Hindi tinanggap o kinilala po ng China ang nasabing desisyon. Ako, 36, ay ang lalaki pa ng mga vessels na yan. So may intimidate na naman ang ating mga mangingisda. Pero matapang Matapang ang ating mga Philippine Coast Guard, ang ating Navy. Yes. Diba? Kahit yung mga mangingisda natin, may nakita ko dati nag-viral, nakabangka lang si Lolo. Oo. Pero may watawat siya ng Pilipinas. Alam mo, kilabutan ako sa pride ko sa kanya. Dahil wala siyang pakialam. Sinugod niya talaga at dun siya nangisda. Nangisda. Very good. At may isa pa? Oras muna. Alas 9:49 na po ng umaga. O ito sa'yo, sports girl. Naku, itong pinaka-ayoko NBA. Pero ito season, kaya ito yung kasama ko sa gabi si Nina Richie. Sa kanya to lagi dahil ito mahilig siya sa NBA. My son. Ako talaga, hindi ako... My son is a super big fan. Talaga FNBA, so aware ka dito, Yeah, no? yeah. Ito po, ang NBA playoffs po, Knicks, nag-sweep ang Cavs sa Eastern Conference Finals. Makalipas ang halos sa dekadang paghihintay, ay muling nakabalik sa NBA Finals ang New York Knicks matapos ma-sweep ang Eastern Conference Finals kontra sa Cleveland Cavaliers. Alam mo, parang na-nosebleed ako dito. Nakuha po ng Knicks ang 130-93 tambak. win. Wow, tambak. At least alam mo to, Pat. Gusto mo ikaw na? Hindi, ikaw na. Sige, sa Game 4 na nagbigay sa kanila ng Eastern Conference Championship. Itinanghal naman bilang most valuable player ng Eastern Conference Finals si Jalen Brunson. Sa naging playoffs run ng Knicks sa Eastern Conference, nanalo sila laban sa Atlanta Hawks 4-2, sa Philadelphia 76ers na 4-0 at Cavaliers 4-0. Nakaabang ngayon ang Eastern Conference Champions sa mananalo sa Western Conference Finals sa tapatan naman ng San Antonio Spurs and Oklahoma City Yan ang Thunder. team ng anak ko, OKC. OKC. Oo, so talagang Paano naging team? I wonder how they took their team kung di naman sila my taga-Amerika. son was so small. He was like only 4 or 5 years old. Tapos, kabarkada niyang pinsan, si Kobe Vidanes, anak ni Naku, Cory. Kobe Bryant. No, pinangalan ni Cory nga kay Kobe. Oo, so anyway, I forgot na the favorite team of Kobe. Basta ito si Paolo, was a little boy pala. He was saying, sabi niya, Kuya Kobe, I want a team na blue. Kasi favorite just color the niya ang blue. color. Ganun? Oo, so sabi ni Kobe, Paolo, ang OKC, blue sila. Ganun? So ever since, alam mo, last year sila lang nanalo. For more than 7 or 8 years, my son has been following the NBA, hoping talaga that Nanalo ang OKC mag-champion. Finally, last year, naka-champion. So this year, Talaga? inaabangan rin niya na sana maka-champion sa Western Conference ang OKC. At Nakakatuwa dahil lang sa kulay. Dahil sa kulay, Sa kulay. Alam mo, when we were in the States a couple of years ago, super fan siya. He watched the game all the way in Milwaukee. Grabe. Nakasuot siya talaga ng OKC head to toe. Nanalo ang OKC sa Milwaukee. So, syempre, home court advantage. Pinagtatawanan siya ng mga tigil. Kasi lately, naka-OKC siya. Natawag si Paolo, OKC. Nakakatuwa yung ganyan. At least may passion siya. May passion talaga siya sa OKC. Oras pa, alas 9:51 na po ng umaga. Ricky Girl, meron ka na namang announcement. Oo, ito po, ang serbisyo publiko po ng
Net25. Muling maghahatid na serbisyo publiko, one-stop shop, public services ang Net25 at Radyo Agra DZEC sa pakikipagtulungan ng iba't ibang government agencies katulad ng Philippine Statistics Authority or PSA, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Quezon City LGU, Social Security System o SSS, National Bureau of Investigation o NBI at Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ay sasagawa ngayong Biyernes, May 29 mula 8 a.m. up to 4 p.m. dito sa Net25. Our address po is 25 Central Avenue, Diliman, Quezon City! Very good! At ang oras, alas 9:52 na po ng umaga. At bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Kaya tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula po sa herbs, fruits, and vegetables for men and women. Tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo po ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Ang King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At syempre ang aking partner, meron na naman siyang kodigo. Sige na, tinatago ko kay Patmi. Okay, Manay Lolit Part 2. Sige. Ito, bawi lang ako kasi nanonood po sila. Happy viewing to the editor-in-chief of Modern Parenting Modern PH. Parenting. Walang iba kundi napakasipag na si Marga Tupaz. Ayan. Marga Tupaz, Congratulations hello, po. happy viewing. And of course, meron pa na sige. one but two. Sige. Happy birthday and happy graduation sa aking pamangkin na si Thea Rodriguez. Alam ba kung saan galing? Sa Cagayan. Cagayan, Santa Ana, Cagayan. Ayan. Alam mo, sa survey, pa-check nyo nga kung gaano kalakas ang ratings Oo, natin dapat, sa Cagayan. Pag walang nanonood dyan, alam Grabe. natin, bali walang kamag-anak itong si Ricky. Lagi daw thank you ng thank you. May manager sila. Si Mami Mami mo. Lilian. Okay, happy birthday din po kay Rhoda Ramos Adao at happy birthday din po kay Neth Mayoralgo. Mayoralgo. Ayan, happy Wow. birthday po sa lahat po nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Happy birthday! Oh, bakit feeling ko Biyernes na, Pati? Kasi nga payday na pagdating Payday ng na, Biyernes. ayan. Tsaka holiday kasi Ayun. ngayon. Tayo lang talaga yung masipag para sa Masipag, bayan. para sa bayan. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya. At para po sa inyo. Kaya tandaan po, dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat isyong napapanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema. Mag-food trip tayo ng masarap. Gumawa tayo ng masasayang alaala. At syempre, patuloy po tayong manalangin na matindi. Matinding. Kapit! Oo, kapit lang. Oo. At syempre, no? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. At Mama S.W. po, imagine ang gabi, samahan niyo po ako sa Mata ng Agla International dito lamang sa Net25. Happy Wasakan Wednesday. Happy Wasakan Wednesday. See you everybody tomorrow. See Ingat! you!